Salamat ng marami. Tunay na itinuturing ko itong isa sa pinakatampok na pangyayari sa buhay ko, ang makaparito sa dakilang syudad na ito ng New York, ang makapangusap sa sangay rito, o sa mga sangay rito po pala, ang mabigyan ng pagkakataong maupo sa entablado, kasama ng mga kapatid ko sa pagmiministeryo, at ang makapagsalita sa mga kalalakihan at kababaihan ng pagnenegosyo sa syudad na ito tungkol sa ating Panginoong Yesus Kristo. Walang duda na marami sa inyo ang nakakakilala na sa Kanya, base sa ikinilos nyo ngayong umaga, na nagagalak at nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan at kahabagan. Ang pakiramdam ko nga po rito ay napakaliit ko na tatayo rito, kasama nitong tanyag na mga tagapagsalita at tatayo rito at mangungusap sa mga tagapakinig dito, dahil di naman ako mahusay na tagapagsalita. Lagi ko ngang sinasabing, reserbang gulong lang ako. Alam niyo yan, ginagamit lang ang reserbang gulong kapag impis na ang gulong niyo. Pero wala naman tayo ritong impis na gulong. Pero binigyan nga nila ng pagkakataon na gumulong lang ang reserbang gulong ng ilang minuto sa palagay ko. Binubulay ko sa kaluluwa ko kani-kanina lang at sa isip ko ang tungkol sa pamumumunga ng bunga ng Espiritu, habang binabanggit ng isa sa mga kapatid na lalaki rito ang talatang yun tungkol sa pamumunga. Alam nyo, hindi tayo pwede mag-imbento lang ng bunga. Kailangan natin ipamunga ang bunga. Kita nyo, hindi nag-iimbento ng lana ang isang tupa, kundi may lana na talaga siya. At yung lana na yun ay inilalabas niya. Kaya siya isang tupa. Yun ang dahilan at nakakapagpalabas siya ng lana. Sa ganong paraan din lang tayo magiging mga Kristiyano. At hindi nga yung kesyo taglay-taglay natin yung pangalan o pilit nating palalabasin ang isang bagay para mag-imbento lang. Sa pagiging tupa, talagang may ilalabas kayong lana. Sa pagiging Kristiyano rin, talagang mamumunga kayo ng bunga. Ganon yun. At sa pagkakaupo natin dito ngayong umaga, patid kung limitado lang oras natin sa mga pagtitipong gaya nito. Isa ngang dahilan kung bakit naparito kami sa New York sa panahong ito, ikinalulungkot ko po na hindi ako nakadalo sa malaking gawain na yon. Hindi kami nagkaintindihan ng isa kong malapit na kaibigan nung sabihin niyang, maaari ka bang magsalita sa malaking gawain doon sa New York? Si Ginoong Williams po. Nakatira ako sa Tucson, Arizona. Nakatira naman siya sa Phoenix, Arizona. Mga nasa 120 milya lang ang layo. At sabi ko, sige, ako'y sasadya sa Nobyembre. Ikinagagalak kong gawin yan para makipagkita na rin kina kapatid na Nelson, kapatid na Sweet, at sa mga kaibigan ko roon. At wala akong kamalay-malay na Oktubre na pala. At yung Oktubre yun, sa Alaska ang lakad ko. Kaya medyo malayo-layo rin ako sa New York nung panahong yun. Pero kinuha ko pa rin ang pagkakataong ito na makaparito ngayon, kasama sina kapatid na Vic ng Rock Church at mga ministro. At may dinadaos nga kami sa Mark Auditorium, kung saan nagtatamasa kami ng napakainam na panahon ngayong sanglinggong ito, dahil nakikita namin ang kaharian ng Diyos sa kalagitnaan namin. Lubos kaming nagagalak dahil doon. At maging ang pagparito namin sa oras na ito sa umagang ito, na marahil ang mga kalalakihan at kababaihan ng pagnenegosyo na mula sa iba't ibang katayuan sa buhay na nakaupo rito. Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko at iba pa. Naalala ko tuloy dahil dyan yung mga taon na lumipas, nung sa rancho pa ako noon ng mga baka nagtratrabaho sa May Colorado. Ako noon, dinadala namin yung mga baka. May Hereford Association na nagpapastol doon sa lambak na yun, at Troublesome River Hereford Association ang tawag doon. Yung maliit naming rancho ay nasa unahan lang ng ilog, at sa banda namin yung East at West Fork, at yung East Fork ang pinagpapastulan namin. At pagsapit ng tagsibol ng taon, dinadala namin yung mga baka mula sa pastulan, at doon sa Arapaho Forest namin sila inilalagay, kung saan nagpapastulang asosasyon. Ngayon, isa nga yung Hereford Association. Maraming tao ang kasapi doon sa asosasyon na yon, na nag-aalaga ng mga bakang Hereford. At kung yung rancho nyo ay nasa 2 tonelada ng dayami ang kayang patubuin, papayagan kayo ng hero na maglagay ng baka sa pastulang yon para sa taginit, para tumubo yung mga dayami nyo na pinatutubigan, at yun ang maipakain sa buong taglamig. Ngayon, kapag tinitipon na namin yung mga baka para sa tagsibol at dinadala namin sila sa pastulan, may pangharang na bakod nga kami roon. Yung bakod na yun ang nagsisilbing harang para hindi mapadpad yung mga baka sa pribadong lupa at sa lupa lang ng gobyerno manatili. At may ranchero nga na laging nakapwesto sa pangharang na bakod na yun at binabantayan niya yung mga baka habang dumadaan sila doon. Bueno, maraming klase ng hero ang dumadaan doon sa bukasan na yun o maliit na bakod. At doon nga, bueno, si Ginong Grimes ay isa sa mga bigating ranchero doon. Yung sa kanya doon ay yung tinatawag nilang Diamond Bar.
Nasa ilang libong ulo rin ng baka meron siya, at may turkey truck, at lazy gay, at maraming iba't iba ang taas-baba sa dakong yun. Lahat sila pumapasok. Nasubukan ko nang tumayo doon ng maraming beses na rin o maupo pala. Sakay sa isang kabayo, habang nakataas ang binti ko sa ibabaw ng perilya ng angkasan at masdan yung ranchero habang tinitingnan niya yung mga bakang yun na nagdaraan. At ang katangi-tanging bagay nga ay hindi niya pinagtutuunan ng pansin yung mga herong nakatatak sa baka. Di niya pansin. Ang kailangan lang kasi, mga Hereford dapat silang lahat dahil kung hindi sila makakapasok doon. At ang tanging bagay nga na pinagtutuunan niya ng pansin ay kung Hereford ba ang isang yun o hindi. At hindi yung kung anong hero ang nakatatak sa kanila. May etiketang tandaan ng dugo na nakakabit sa tenga nila na nagpapakitang Hereford nga sila. At naisip ko nga na magiging ganun yun sa malaking pagtitipon-tipon sa dakilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya papansinin yung hero, maski Methodist ka man, Baptist, Presbyterian, mangyaring yung etiketa ng dugo ang titingnan niya. Kaya naman, kinakailangan nating lahat na taglayin yung etiketa ng dugo, sapagkat pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo. Pinipilit ng tao na gawing edukado ang mga tao para makapasok kay Yesus Kristo. Pilit nating dinadaan sa pagtuturo sa kanila para makapasok sila. Subalit, may isang daan lamang ang Diyos, at yun ay sa ilalim ng dugo. Yan ang bagay na magkakapareho tayo. Kamakailan lang, may isang pamilya na maghihiwalay na. At sinabihan sila ng abogado na maiging upuan na nila't hatiin na yung ari-arian nila bago magkabisa yung hiwalayan dahil walang matitira kung mailagay na yun sa pangangalaga ng mga abogado. Nangyari ngang personal na kaibigan ng mag-asawa yung abogado at kaya pumasok na sila sa isang silid sa may sala, yung mag-asawang lalaki at babae, at pinaghatian na nila yung mga naroon. At talagang pinag-aawayan pa nila yung mga gamit na naroon. At doon sa katabing silid, abay pinagawayan nila uli. Tapos, nung bandang huli ay umakyat na sila sa atik, sa pinakataas. Nakakita sila ng isang baul doon sa itaas at pinaghahatian na nila yung mga bagay na naroon. Datampot yung isa at kukuha, at akin yan, at akin ito. At di naglaon, habang patuloy sila sa pagdampot ng mga bagay sa loob nun, ay may isang bagay silang nadampot ng sabay. At nung damputin na nila yun, nahawakan nila yung kamay ng isa't isa. At sa ilalim ng mga kamay na yun ay may isang pares ng malilit na sapatos ng sanggol na naging bunga ng kanilang pagsasama. At yung mumunting sanggol na yun ay pinauwi na ng Diyos sa tahanan. Di nila masabi na sa kanila lang yun na mag-isa, pagkat silang dalawa ang may-ari nun. Isang bagay yun na parehong sila ang may-ari. At sa mga sandaling yun, napasilyap sila sa mukha ng isa't isa. At di naglaon, natagpuan nilang muli ang isa't isa sa kanilang mga bisig, at yung hiwalayan ay di na nabigyang bisa, pinakansela na nila. Dahil may bagay silang natagpuan na pagkakapareho nila. Sa palagay ko, yun dapat ang matagpuan natin. Yung isang bagay na yan. Maaari kasing hindi tayo magkasundo na tayo maging Methodist lahat, o Baptist, o Pentecostal, o ano paman. Subalit, may isang bagay tayo na may pagkakapareho tayo. Si Jesus Kristo. Siya ang pagkakapareho natin. May nagtanong sa akin minsan, sabi, bakit ka sumasama-sama sa mga full gospel businessmen? Hindi ba't isa ka namang mga ngaral? Sabi ko, bueno, isa akong negosyante. Sabi, isang negosyante? Sabi ko, tama, Ginoo. Isa nga akong negosyante. Sabi, ano namang negosyo ang pinagkakaabalahan mo? Sabi ko, eternal life assurance. Hindi ko sinabing insurance. Ang sinabi ko, assurance. Kung sino man sa inyo ang interesado sa garantiya na yan, ako nga'y nagagalak na pag-usapan ng bagay nito kasama nyo pagkatapos ng pagtitipong ito. Naalala ko tuloy nung nag-ieskwela pa ako, nung bata pa ako, may naging kaibigan ako. Isa siyang mabuting kaibigan, isang ahente ng insurance. At ayan nga, hindi ko naman minamasama ang insurance na yan, pero wala lang talaga ako niyang insurance na yan dito sa lupa. Kaya naman, kamakailan lang, itong dinata, yung kapatid niyang lalaki, ministrong Baptist din, at nakakapagsulat siya ng mga artikulo doon sa para sa upper room. At bumisita siya sa bahay ko at sabi niya, bueno, Billy, lubos akong nagagalak na nagawa kong makipagkita sa iyo muli. Sabi ko, maupo ka, Wilmer. Nag-usap na kami. At alam ko nga kung anong sadya niya. May kapatid akong nag-aahente ng insurance, pero hindi lang talaga ako kumukuha ng ganon. Siya nga. Kaya sabi niya, nung matagal-tagal na kaming nag-uusap, sabi niya, sa pagkakaunawa ko, Billy, wala ka pang insurance, sabi niya. At naisip kong talakayin marahil sa iyo ang tungkol sa isang insurance. At, sabi ko, salamat, Wilmer, pero meron na ako nitong insurance na bayad na nga. At sabi niya, pasensya ka na, sabi niya. Anong klase naman yung insurance na meron ka, Billy? At sabi ko,
eternal life. At sa maniwala kahit hindi, sabi ng lalaki, sa palagay ko, hindi ko pa naririnig yung kumpanyang yan. Sabi, saan ba ang punong tanggapan niyan? Sabi ko, sa kalwalhatian. Oh, sabi niya. Sabi ko, isa itong pinagpalang katiyakan na si Jesus ang tangan. O damang-dama ngayon pa lamang, banal na kalwalhatian. Ako'y tagapagmana ng kaligtasan. Sa Diyos mayroon ng katubusan. Sa Kanyang Espiritu ay sinilang, sa Kanyang dugo ay hinugasan. Oh, sabi niya, napakainam nga niyan, Billy. Pero hindi ka naman yan may lalagay dito sa libingan. Pero sabi ko, may lalabas naman ako nito. Hindi ko inaalala yung mailagay doon. Oh, amen. Hindi ko inaalala yun. Yung mailabas doon. Kaya naman labis akong nagagalak na taglay ko na itong katiyakan ito na makakalabas ako doon. Sapagkat siya na gumawa nitong garantiya na ito para makalabas tayong lahat, ay natanggap ko na ang katiyakan yun sa puso ko, na lumipat na ako sa buhay mula sa kamatayan. At alam ko nga, na balang araw ay ilalabas niya ako doon. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, nais kong iyuko natin ang ating mga ulo at makipag-usap sa may akda ng ilang sandali kung mamarapatin nyo. At habang nakayuko ang ating mga ulo at nakapikit ang mga mata nyo, heto ngang umaasa akong ang ating mga puso ay nakayuko rin naman sa kanyang presensya. Iniisip ko sa oras na ito, kung meron kayang sino man dito na hindi pa pinangahawakan ng mainam ang katiyakan ng pagkabuhay na maguli. Nakatago pa rin sa kahadayero sa loob ng inyong puso ngayong umaga at nais niyong maisama sa panalangin. Maaari po ba na huwag niyong tingnan ng sino man? Inyo lang ngang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, isama mo ako kapatid. Salamat. Salamat, pagpalain kayo ng Panginoon. Dose-dose ng mga kamay ang nagsipagtaas habang dadako na tayo sa pananalangin. Diyos na lubos na mapagbiyaya, walang hanggang Ama ng aming Panginoong Yesus Kristo, na nagbangon sa Kanya sa ikatlong araw, pagkatapos ng Kanyang pagkakapako sa krus, para sa aming pag-aaring ganap. Siya nga'y ipinakilala sa amin sa anyo ng banal na Espiritu, na sa mga oras na ito'y dumarating sa dakong ito bilang pagpapala sa aming mga puso, at nagmiministeryo sa amin ng mga bagay na kailangan namin sa paglalakbay sa buhay na ito. Napagtatanto ko't nakikita ang mga kamay na ito na nagsipagtaas, Panginoon. May malaking pangangailangan nga sa gitna namin ngayong umaga. At dumadalangin ako, Diyos, na hindi mo ahayaan na may isa sa mga narito na lalabas na di man lang nakakamit ang katiyakan ito, na nasa ilalim na ng dugo ang mga kasalanan nila at sila'y naipanganak ng muli at natatakan na sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Pagpalain mo po kami kung gayon habang pinakikinggan namin ang iyong salita. Batid namin ang iyong salita ay katotohanan at wala nang iba pang katotohanan sa labas nito. At dumadalangin po kami, Ama, na maging realidad ang iyong salita sa amin sa araw na ito. Sapagkat nasusulat, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin, siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. At sinabi rin niya sa amin na ang mga gawa na ginawa niya ay gagawin din naman namin, sapagkat ang kanyang buhay ay sumasa amin, at idinadalangin namin, Ama, na ito'y magiging maliwanag na kaunawaan sa aming lahat ngayong umaga. At kung ipapahayag nga namin ngayong umaga na si Shakespeare ang sumasa amin, batid namin ang gagawin nga namin ay mga gawa niya. Lilikha kami ng mga tula. Kung ang mga gawa o ang buhay ang ibig kong sabihin ni Beethoven ang sasa amin, kami magiging Beethoven. Kami lilikha nga ng mga awitin. Subalit, kung ang ipapahayag namin ay nasa amin ang buhay ni Jesus Kristo, buhay na walang hanggan, kung ganoon, ang buhay na yan mismo ang magpapatotoo na kami nga'y ganon. At gaya nga ng ipinangusap ng kapatid na lalaki patungkol sa pamumunga, batid nga naming ang buhay ni Kristo na sumasa amin ay mamumunga ng patunay na siya nga'y nasa aming talaga. Kaya idinadalangin naming ipagkakaloob mo po ang karanasang yan sa bawat isa sa amin sa umaga na ito habang kami naghihintay sa pagbubukas nga ng iyong salita. Di namin ito kayang buksan. Maaari namin buklatin ang pahina at basahin yon. Pero tanging ang Espiritu Santo lamang ang maaring kumuha sa salita at ibahabahagi ito sa aming mga puso nang naaayon sa pangangailangan namin. At may pagpapakumbaba kaming magpupuri sa iyo, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong sinisintang anak. Amen.
Nais kong kung may Biblia po kayo, at kadalasan po, ang ipinupunta nga ng mga tao sa gawain ay mapakinggan yung babasahin ng ministro, sapagkat tunay namang ang salita ng Diyos ay katotohanan. Wala nang ibang katotohanan ang maaaring humalili rito. Ang kabuuan nito ay katotohanan. Ang salita ay Diyos. Diyos ito sa anyong letra. Ang Diyos nga'y hahatulan itong sanlibutan balang araw sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Alam natin yan. Hindi niya maaaring hatulan ito sa pamamagitan ng isang iglesia. Kung ganon, sasabihin ng Romano Katoliko, kanyang hahatulan ito sa pamamagitan ng iglesia namin. Kung ganon, ay paano naman yung Griego Katoliko? Sasabihin nga ng Methodist, hahatulan ito sa pamamagitan ng iglesia namin. Kung ganon, ay paano na niyan yung Baptist? Kaya nakita nyo, napakaraming pagkakaiba. Kinakailangan nga ng isang pamantayan. At kung si Yesus Kristo ang salita, kung ganun, ay kanyang hahatulan ito sa pamamagitan ng salita. Kaya anuman ang sabihin ng Diyos sa kanyang salita, sa pamamagitan nun tayo dapat mamuhay. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bumukla tayo ngayon sa San Marcos. Sa 10 kabanata, magbasa tayo ng isang bahagi ng kasulatan. At habang bumubuklat kayo, nais kong imbitahan kayo sa may bulwagan. Pero nakakalungkot niyang makita yun kagabi, nung pasakay na ako ng taxi, o pababa ng taxi pala, para pumaroon na sa pulpito. Nasa daan-daan talaga ang nasa kalsada at naglalakad. Marami sa kanila ang umiiyak dahil di na sila pinayagan pang makapasok sa may bulwagan. Wala na kasing mapaglalagyan. Ipinagpapamanhin po namin na hindi kami nakahanap ng mas malaki-laking lugar. Pero umaasa nga kami na balang araw, kung may pagkakataon na magkita-kita ulit tayo, kung wala naman na, magkikita na lang tayo doon sa kabilang ibayo ng hangganan, doon na sa kabilang ibayo. Ngayon, sa 17 talata ng 10 kabanata, simulan natin sa 17 para may munting teksto tayo na kukuhanan, nahahanguhan natin ng pinakaaral ng konteksto na umaasa tayo na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At nang siya ay umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, kundi ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit at pumarito ka. Pasanin mo ang krus, sumunod ka sa akin." Datapot siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Nais kong pansinin niyo ang binatang ito. Mangyaring ngang hindi naman siya isang ateista. Isang mananampalataya pang nga siya marahil, miyembro ng iglesia. At nais ko pong mangusap ngayong umaga, sa sumusunod na ilang mga minuto, hindi ko alam kung gaano kahaba ang itatagal nito, pero nais kong mangusap sa inyo tungkol sa ilang mga kasulatan na nailista ko rito sa paksa ng mga pamumuhunan. Naniniwala nga ako na kahit sinong negosyante tiyak na interesado pagdating sa ilang magagandang pamumuhunan. At nangungusap tayo sa tingin ko sa mga negosyante ng dakilat tanyag na siyudad na ito ng New York. At kahit sino nga na mamumuhunan sa isang bagay na makakatulong sa kanya, ay tiyak na interesado siya rito. Ngayon, marami nga tayong sari-saring mga pamumuhunan. Pero ito ngang pamumuhunan na iniaalok ko ngayong umagang ito, siguro may magaganda na kayong pamumuhunan. Pero ito na ang pinakamainam na maaari kayong mamuhunan. Ako, gaya nga ng nabanggit ko kanina, isa kong ahente ng buhay na walang hanggan. Hindi masasabing maganda sa pagnenegosyo ang sumugal. Magpakasakali, yung
Yung kapatid nga nating lalaki rito, binabanggit niya rito kani-kanina lang, yung tungkol sa kung saan-saan siya noon nagpupunta at sumusugal. Ang tawag nga doon ay pagbabakasakali. Hindi gawain ng isang mahuhusay na negosyanteng nasa tamang pag-iisip ang ganon. Hindi niya talaga gagawin ng ganon. Kahit ano mangyari, pagsugal kasi ang tawag doon. Maaari ka kangang malugi ng isang iglap kung papasok ka sa ganon. At gayon din, ng isang mahusay na negosyanteng tama o mahusay na negosyanteng nasa tamang pag-iisip, hindi siya mamumuhunan sa mga biglang yaman na yan ng kung anong kumpanya na hindi pa nasusubok ang tatag para mamuhunan. Hindi niya gagawin yun. Kapag mahusay na negosyanteng may tamang pag-iisip, na sa tingin ko naman ay ganun kayong klaseng kalalakihan at kababaihan, itong biglang yaman na yan, may kaibigan nga ako nung araw na iniimpok niya sa isang bangko ang lahat ng naitabi niyang pera sa mahabang panahon na lumalago naman kahit paano ng paunti-unti. Tapos may lumapit sa kanya na may mas mabilis daw na paraan para lumago. Alam niyo, lagi na nating naririnig yang tungkol sa pagpapabilis na yan ng kung ano-ano. Punong-puno ang sanlibutan ng mga bagay nito sa patalastas, sa telebisyon, radyo, pahayagan. At di nga masisisi na naluloko ng mga yan ang mga mamamayan ng Amerika. Dito medyo matagal-tagal na rin. Pinapakinggan ko yung patalastas na isang babae o yung sinasabi niya dun sa radyo. Nakasakay ako noon sa kotse ko. May lakad ako noon. At sabi nila, gamitin niyo ang mahusay na sabong panghugas na ito ng pinagkainan. Parang ganon. Hindi niyo na kailangan pang kuskusin ng hugasan. Ilagay niyo lang ang mga hugasan at buhusan niyo ng kaunti at alug-alugin ng taas-baba at wala ng kuskusan, wala ng banlawan, wala ng tuyo-tuyo, wala ng kahit ano. At isang araw yun sa pinakakamanghamanghang bagay na kaloob ng siyensya sa atin. At katatapos lang nun, abay, yung sumunod na patalastas ay huwag niyong gamitin ang mga bagong sabong panghugas na ito. Pagmasdan niyo ang mga kamay ni nanay, di ba't ang gaganda? Lalapnusin lang nito ang mga kamay niyo. Kaya magkaroon ng magagandang kamay tulad ni nanay at kaya huwag niyong gamitin yung bagong sabong panghugas. At mangyaring nakatira ko noon sa Jeffersonville noong mga panahon yun, kung saan nandun din ang naglalakihang pabrika ng Colgate, Palmolive, Pitt at iisang kumpanya lang ang gumawa ng dalawang produktong yun. Kita nyo? Isang panluloko nga at napakaraming ganon sa sanlibutan ngayon. At sasabihin ko ito na may pagpipitagan at paggalang. At sana'y hindi naman parang namumusong ang dating ko nito. Pero yan nga't, ang ganun ding bagay na yun ay nakapasok na sa gawain sa iglesia. Wala nang ibang daan na mabilis ang Diyos. Iyong babayaran talaga ang halaga. Ang kailangan mo'y lumapit at kunin ang paraan na inilaan sa atin ng Diyos. Yang biglang yaman na yan, mamumuhunan ka sa ganyan at wala kang kamalay-malay. Yung lalaki nga yun, naubos ang lahat ng impok niya. Padalos-dalos yung ganong klaseng negosyo. Hindi pinag-iisipang maigi o nasa tamang pag-iisip ang pumasok sa ganong negosyo na hindi malaman kung saan ba nanggaling. At hindi rin naman magandang pagnenegosyo yung itatago mo na lang yung kung anong meron ka sa iyong bulsa. Dahil ang dapat sana'y palaguin mo ito. Naalala pa ba niyo yung panahong mangusap ang Panginoon natin tungkol doon sa mga talento? Kulang ang panahon para isa-isahin ko yung lahat na yon sa inyo. Pero maasa akong nakukuha niyo ang ibig kong sabihin. Binibigay ko yung halimbawa para may parating ko yung puntong nais kong iparating sa inyo. Ngayon nalaman nga natin na kung itatago niyo ang salapi niyo sa bulsa, maari nga itong makuha ng mga magnanakaw. At hindi natin gusto yung ganon. Dahil walang kasiguraduhan sa ganon, na itatago nyo na lang ang salapi nyo sa bulsa nyo, pwede mo kasing mawala yun, at pwede nga rin makuha yun ng iba sa inyo. At huwag nyo ring ilalagay yun sa isang walang kabuluhang pamumuhunan. Bagkus mamuhunan kayo sa isang mabutit matatag na kumpanyang subok na't garantisado na talaga kayong kikita. Ngayon siyempre, dapat ganun ang isipin nyo, kayong mga kalalakihan at kababaihan sa negosyo. Kung hindi kayo kikita, may pag-aagam kayo sa ganon. Pero kung subok na kikita talaga at maasahan, kung ganon ay doon nga kayo mamuhunan. Maaari niyong ilagay ang lahat ng meron kayo sa ganon. Dahil subok na ito, ganap nang napatunayan na kikita roon. At ito ngang binatang pinuno o binatang negosyante, gaya ng itatawag ko sa kanya. Itong binatang negosyante ng syudad ay nagkaroon ng pagkakataong makapamuhunan sa isa sa mga pinakadakilat may kasiguraduhang bagay sa buong mundo. May pagkakataon sana siyang tanggapin ang garantiyang yun, gaya ng itatawag natin dito ng buhay na walang hanggan. Subalit, hindi siya naging interesado sa garantiyang yun.
dahil ang kapalit nun ay tila ba inaalis ang mga bagay na gusto niya. Pero yun nga ang punto doon. Ngayon, batid nga ng binatang ito na may bagay na kulang sa kanya. Gayong lubos nating niyang naunawaan na may respetado siyang ama, respetadong ina, at may karanasan na sa iglesia, nakaanib siya sa iglesia dahil itinanong na nga yun sa kanya ni Jesus, tuparin mo ang mga utos, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, mangangalo niya, at maging ang lahat nitong mabubuting mga asal na itinuturo ng iglesia. Pero matapos nun, ay sinabi sa kanya ni Jesus, isang bagay ang kulang sa iyo. Tunay ngang hindi niya tinanong si Jesus, ano ang gagawin ko para makaanib ako sa iyong iglesia? Ano ba yung dapat kong gawin para maging miyembro ako? Ang sinabi nga niya ay, anong gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gayong miyembro na siya ng isang panrelihiyong katawan. Pero ang binatang ito'y sapat ang kaisipan na malaman na ang kulang niya ay buhay na walang hanggan. At may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinagsusumikapan natin. At napagkalooban nga siya ng pagkakataon para matanggap ito nung kanyang hingin sa pagtatanong dahil nasusulat din naman, kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap at inilatag na ito sa harapan niya. Subalit, siya sa kanyang kamangmangan ay tumanggi dahil napakalaki ng kapalit. At bilang isang Kristiyano at umiikot sa buong mundo, nakikita ko ang gayon ding pagnanais sa puso ng napakarami mga tao ngayon. Pero gaya nga ng sinasabi-sabi noon ng may bahay ko, gusto mong kainin yung cake mo tapos itago rin. Hindi mo pwedeng pagsabayin yun. Hindi mo pwedeng panghawakan yung pag-ibig ng sanlibutan at yung sa Diyos ng sabay. Sapagkat hindi ninyo maiibig ang Diyos at ang kayamanan. Yun ngang sanlibutan. At kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, wala sa inyo ang pag-ibig ng Ama. Pero napakaraming tao na gustong-gusto nilang sabihin, kaanib naman ako sa ganito. Pero hindi kasi yun ang punto. Hindi yung garantiyang yun ang tinutukoy ko sa umagang ito. Yung buhay na walang hanggan, yung magpakailanmang buhay. At ano pa man yan na walang hanggan, ay hindi nga nagkaroon ng pasimula. Kaya naman hindi rin ito maaaring magwakas. Walang pasimula ang walang hanggan. At kaya naman ang tanging paraan lang para maging walang hanggan kayo ay tanggapin ang buhay na walang hanggan. At nag-iisa lamang yan na walang hanggan at yun ang Diyos. Hindi yun may dadaan sa pakikiganib sa isang iglesia o sa mga kredo o sa pagbubuklat ng bagong pahina tuwing bagong taon o kung ano pa, kundi sa pagtanggap lang sa Diyos, ang persona ng Diyos sa anyo ng Espiritu Santo sa inyong buhay. At kayo nga'y magiging bahagi na ng Diyos at magiging tulad niya na walang hanggan, sapagkat bahagi niya kayo. Ang lahat ng bagay na may pasimula ay may katapusan. May pasimula ang sanlibutan. May katapusan ito. May pasimula ang langit. May katapusan ito. Sinabi ni Jesus, ang kalangitan at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas, sapagkat siya ang salita at walang hanggan yun. At ang salitang yun na nasa inyo ang magpapabunga ng buhay ni Kristo. Kung kukunin ko nga ang buhay ng isang punong kahoy ng durano at ililipat yun sa peras, hindi na yun mamumunga pa ng durano. Peras na ang bunga dahil kung ano yung buhay na naroon sa puno, ay yun ang ipapamunga nun. Kaya ang buhay na nariyan sa inyo ang magpapakita kung ano ngang talaga kayo. Yang buhay mo na nasa inyo ay higit na malakas ang patotoo sa loob nyo na hindi na kailangan pang marinig ang bibigkasin mong patotoo. Malalaman nila kung ano ka sa pamamagitan ng buhay na ipinamumuhay mo at ng mga bagay na ginagawa mo. Kung nasa inyo talaga ang buhay ni Kristo, kung ganoon, ayan nga, ipinapamuhay mo ang mga gawa at buhay ni Kristo, sapagkat buhay niya mismo yan na nabubuhay sa pamamagitan mo. Nasa isa kang ngang sisidlan na nakalaan para isagawa ang mga gawa ng Diyos. Isang ngang padalos-dalos na bagay ang nagawa ng binatang yun nung di siya nagpakita ng interes sa pamumuhunan yun. Marami siyang kayamanan. Yan ang kwento sa atin. Pero ang yaman ng sanlibutan ay tiyak na lumilipas. Kumusta naman kaya ang kalagayan ng binatang yun ngayon? Nasaan na kaya siya? Tinanggihan niya ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Gayong isa siyang mananampalatayang Kristiyano o isang mananampalataya rin na may tuturong din naman dahil may unang simulay na rin siya. Isa siyang mananampalataya. Lumalakad siya sa buong kaliwanagan na taglay ng kautusan at marahil isang tapat ding miyembro ng isang malaki roong kongregasyon. Pero batid nga niyang kulang siya nung buhay na walang hanggan. Ngayon, may bagay nga siyang nakita kay Jesus
na hindi niya kailanman nakita sa ibang tao. Nakita na niya ang mga saserdote. Nakita na niya ang kanyang bayan. May mabubuting tao na rin siyang nakita, pero may bagay na katangi-tangi kay Jesus Kristo. May nakita nga sila. Kahit yung mga eskriba at mga sundalong pinadala mula sa templo para dakpin siya, ay sila mismo ang nagsabi, kailan may wala pang taong nagsalita ng gayon. At di lang siya basta nagsalitang gaya ng saserdote o isang ordinaryong tao. Ano pat siya may Diyos na nagpapangyari sa sinasabi niya. Siya'y ni kailanman ay hindi siya sumulat ng mga aklat. Wala tayong anuman ngayon na isinulat ni Jesus sa tanang buhay niya. Ang tanging alam lang natin ay nagsulat siya minsan sa buhanginan noong may abang babae na may masamang reputasyon na dinala sa harap niya at pagkatapos ay pinura rin niya. Bakit hindi siya sumulat? Siya kasi ang salita. Siya ang buhay na patunay na may buhay na Diyos. Yung mismong buhay niya na nasa kanya. Ang sabi nga niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay kung gayon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Kung hindi kayo makasampalataya sa akin, dahil isa nga siyang tao, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon, ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang nagpapatotoo sa akin. Sinasabi ng mga ito sa inyo kung sino talaga ako. Isa yung di maintindihang pananalita sa mga saserdote ng panahong yun. Labis ngang nakakalungkot, para kasing nauulit na naman uli yun. Mangyari kasing nananatili pa rin gaya ng dati ang sanlibutan. Hindi nagbabago ang mga espiritu. Lilisan sila mula sa isang grupo patungo sa panibago, sa isang tao patungo sa isa, masasamang espiritu man, at kahit mabuting espiritu na mula sa Diyos. Ang Espiritu Santo nga'y nananatiling gaya pa rin ng dati kung papaano ito nung bumaba ito nung araw ng Pentecostes, nung ang Diyos, sa dakilang haliging apoy na yon, ay ibinahabahagi ang kanyang sarili sa kanyang mga tao roon. Pero dito nga sa Jesus na ito, nakita ng binata ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa ibang tao. Nakita niya ang Diyos na nabubuhay sa isang tao. At kaya naman, bilang matatalinong nakakapag-isip ng maayos ngayong umaga, kung ang siyering buhay na kay Kristo ay nasa inyo, anong dahilan at mahahadlangan ito na mamuhay ng siyering pamumuhay, samantalang yun din ang buhay na yun? Mamumuhay nga ito ng ganon. Ayan nga, may mga pagkakataong labis-labis tayong nadadala ng emosyon. Labis-labis tayong napapaniwala sa kung anong kredo o bagay-bagay na iniisip natin na ito na talaga yon. Pero nung mabasa natin kung ano siya noon, ganun pa rin siya hanggang sa araw na ito. Yung Diyos na kay Kristo noon, na inyong kapatid na manunubos, yung din ang siya na nasa inyo bilang anak na tinubos. Tiningnan ni Jesus ang binatang ito at kanyang giniliw siya. Ngayon, may isang bagay nga na tila kulang na kulang tayo sa panahon ngayon. Dahil ang mga taong hindi tayo ginigiliw, para bang ayaw rin natin silang giliwin. Simula nga nung sumasama-sama ako sa mga narito sa Full Gospel, ayun yung bagay na nakita ko hanggang sa makilala ko ang grupo rito ng mga businessmen. Ano pat ang mga organisasyon ng Pentecostal na pananampalataya ay tila ba dinidistansya nila ang kanilang mga sarili. Hindi yun pagpapahayag ng buhay ni Jesus Kristo. Inibig niya ang lahat at inibig niya ang binatang negosyanteng ito. Bagamat tinanggihan siya ng binata, sa kabila nun ay kanyang inibig pa rin siya. At hayan ngang may nakita yung binata na kung anong bagay kay Jesus na hindi pa niya nakikita sa kahit saan pang iba. At naanyayahan siyang tanggapin itong naroon sa kanya. Pero masyadong malaki ang kapalit. At mangyari ngang nakita niya na ang pamumuhunan na inaalok sa kanyang mamuhunan doon ay ang magiging kapalit noon ay itong lahat niyang ari-arian sa mundo. Dahil nga sinabi sa kanya ni Jesus, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik. Ngayon, kalalakihan at kababaihan, huwag sanang maging mali ang pagkakaintindi nyo sa sinabi kong yan. Di ko sinasabi na kailangan huwag na tayong maghanap ng pera. Pero kung yan na yung nagmimistulang Diyos nyo, diyan na lang kayo laging nakatuon. Kailangan nga niyang mawala. At sa panahong ito, madalas, ang mga kalalakihan at kababaihan ng pagnenegosyo ay nakatuon na lang sa kung gaanong karami ang dapat hawak nila. Gayong ang dapat nating pagtuunan ay kung gaanong karami ang kaya nating bitiwan. Malaki na talaga ang pagkakaibang ngayon dito sa sangka-Kristyanuhan at mga iglesyang denominasyon at iba pa, maging sa lahat.
Ang laki na talaga ng pinagkaiba tila ba nung ngayon kaysa noong sinaunang iglesyang Pentecostal. Ngayon ay talagang parang nakapagmamalaki pa sila. Hili-hilera ang mga kadilak ko at espiritual ako, kaya apaw-apaw ang ari-arian ko sa mundo. At nakikita natin ang ganyang labis na pagmamataas, kahit nga sa mismo nating mga kapatiran. Yung Pentecostes nung sinaunang araw, kanilang ipinagbibili ang mga ari-arian nila at ipinamamahagi sa mga mahihirap at sa kanilang mga kasamahan. May isang kabataang lalaki hindi pa katagalan sa Jamaica. Nagdadaos kami noon sa karirahan. Kasama ko noon ang full gospel businessman. May nabanggit akong parang ganoon isang gabi sa isang pagtitipon ng mga negosyante na nagmula pa sa iba't ibang panig ng isla. Nagtipon-tipon doon galing sa buong isla. At itong kabataang mga awit ay lumapit sa akin at sabi niya, "Kapatid na Branham, parang hindi po yata maganda yung nabanggit nyo ngayong gabi. Yung sinabi nyo tungkol sa mga Pentecostal na ipinagbibili nila yung mga ari-arian nila. Nangangaral ako noon sa mga kritiko ng Pentecostes at nabanggit ko nga na doon sa bagay na yun ay may karapatan silang punahin yun. Ang sabi ko, kayong mga kalalakihan sa pagnenegosyo, lagi niyong sinasabi kung paano yayaman. Alam naman na ng mga kalalakihan yan kung paano yayaman. Mayayaman na sila. Ang bagay nga na dapat sana'y naalok nyo sa kanila ay si Jesus Kristo. Isang bagay na wala pa sila. Hindi nyo madadala ang ebanghelyo sa sanlibutan. Ang dapat nga'y dalhin natin ang sanlibutan sa dakong ito. Inaabot ng Hollywood ang mga bagay na kumikinang. Kahit naman ang matching ay ganun din. Kumikinang ang Hollywood, pero ang ebanghelyo ay nagliliwanag. May malaking ang pagkakaiba ang kumikinang sa nagliliwanag. Pero ang ginagawa natin ay may dadaos tayong magagarbong mga bagay at ipapakita natin magarbo tayo. Hindi yun ang paraan para madala nyo yung mga tagalabas. Ipamuhay nyo ang buhay at hayaan nyo si Kristo na mabuhay sa inyo upang yung mga tao na yun ay magutom at mauhaw na maging tulad nyo. Habang umaalat ka na parang asin, mauuhaw siya. Ang tanging paraan nga upang maging maalat ka, gaya ng asin ay hayaan ang buhay ni Kristo na sumaiyo. Dahil ganun siya. Lalabas lang ang alat ng asin kung ito'y madidikit sa prene-preserba. Ngayon nakita na natin na itong binatang ito'y batid niya ng lalaking yon ay higit pa sa isang ordinaryong tao lang. Alam ng binatang ito na Diyos talaga siya dahil ang buhay ng Diyos ay naaaninag sa Kanya at siya'y lubos na pinagtitibay ng salita na siya ay Diyos. Ngayon, nais kong mangusap kahit pansumandali lang sa mga kapatid ko ring ministro rin naman. Tayo rito'y binubuo nga ngayon ng kapwa mga ministro at mga negosyante. May konting pangamba nga ako ng ating dakilang sistema sa ating mga iglesia ngayon ay humantong na sa kalagayang yun. Dahil ipinahayag nga ng Biblia na hahantong tayo sa huling mga araw na ito sa kapanahunan ng iglesyang Laodicea na mayaman, nagkamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman, at hindi nalalamang ikaw ay maralita, dukha, aba, bulag, at hindi ito nalalaman. Yan ang nakakalungkot. Hindi ito nalalaman. Bulag. Bakit kaya hindi man lang nakilala ng mga Pariseo noon, ng mga eskolar ng mga seminaryo si Jesus Kristo, gayong ganap naman siyang ipinakilala ng Biblia. Gayong pinatunayan nga niyang siyang propetang yun na sinabi ni Moises na lilitaw. At hindi naman sila nagkaroon ng mga propeta sa loob ng daan-daang taon. At tapos heto na nga siya tumayo sa gitna nila, taglayang mismong salita ng Diyos, pero sinabi ng Biblia na sila'y mga bulag na Pariseo. At sinasabi sa atin ng Biblia na bulag nga sila. Kalunos-lunos naman yun. At ang Biblia ring yan na nagsabing magiging bulag sila ay nagsabi nga, ang kapanahunan ng iglesyang Laodicea ay magiging bulag, maralita, aba, dukha, hubad, at bulag, at hindi ito nalalaman. Kung may makikita nga tayong lalaki sa kalsada o tao na nasa ganung kalalagayan, kahabag-habag naman talaga kung lalapit ka nga sa lalaking yun at makikipag-usap sa lalaki o babaeng yun. At tapos babaling ka't makikita ang pananamit ng ilan sa mga moderno nating kababaihan, makikita mong wala silang pinag-iba sa mga bulag sa natural. Pero kung inyo lamang silang malalapitan at mapagsasabihang sila'y mali, at kung makikinig sila at mapag-uunawang sila'y hubad, sisikapin nilang sagipin ang kanilang mga sarili. Pero hubad nga at hindi ito nalalaman. Ngayon sa kapanahonang ito, ipinadalang muli ng Diyos ang Espiritu Santo na
kung si Jesus Kristo ay ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ibig sabihin, siya pa rin yung Mesiyas na yun. At ang buhay na yan ni Kristo ay yung nasa kanyang iglesia nga na pinatututuhanan ng kanyang salita. Ganon nga yun nung ang Diyos ay nasa lupa noon. Sa anyo ni Jesus Kristo na siyang salita upang gawing buhay ang salita. At ngayon naman, ang Espiritu Santo ay nasa laman na. Ginagawang buhay ang salita ng Diyos sa bawat pangako at sa bawat kababalaghan. At ang lahat ng bagay na ipinangako niya ay nariyan na nga. At ang mga kaiglesiyahan ay nabigyan ng pagkakataong ito na makatanggap ng garantiya sa buhay na walang hanggan. Subalit nakagawa rin sila ng padalos-dalos na pagkakamali na nagawa ng binatang pinuno. Sila'y napalayo patungo sa mga konsehong ito na sama-sama ng nagkakaisa, sumusukob sa ilalim ng isang anyo ng makasimbang pamumuno na inihula ng Biblia. Nakikita natin yan dito sa mga pang-organisasyong sistema natin. At yun din yung nasa Roma at iba pa ngayon. Ngayon, wala tayong pinapairal na mapupurol ng mga opinyon natin na para sa pansariling kapakanan. Hindi rin pwede na di ito sabihin. Talagang sinasabi lang natin ang katotohanan. Kung paano nga ba ito nasusulat, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang katotohanan sa tuwi-tuwi na. At ang iglesia sa ganong klase ng kalagayan ay inalok na tanggapin sana yung garantiya. At diyan nga sa sinasabi kong yan, kaya't marami sa inyo na mga negosyanteng narito ngayong umaga ay kasapi sa mga iglesia niyon. Hindi ko sinasabing lisanin nyo. Hindi po. Pumaroon kayo at maging liwanag. Pero siguraduhin yung dala nyo doon ang liwanag. Kita nyo? Pansinin. Kung ano yung kadahilanan na tinanggihan ng mayamang binatang pinunong yun ng pagkakataon, ay yun na yun din ang kadahilanan at tinatanggihan ng iglesia ang pagkakataon ngayon na makamit na sana itong buhay na walang hanggan. Dahil doon sa iglesia mismo, masisira yung minana nila sa mga magulang nila. Yung minanang dakilang tradisyon na tinayuan ng mga magulang nila. At mangyaring ang kung bababa ang Espiritu Santo sa naglalakihang makasimbang sistema na yan, aba, nangangamba kung hindi ito papayagan ng mga namumuno doon. Sisipain nila ito palabas ng organisasyon na yon. Kita nyo? At hindi nga nila maaaring payagan yon. Dahil hindi na siya magiging doktor, Santo Padre, kung anuman, magiging pangkaraniwang tao na lang siya sa gitna natin. Walang matataas na tao sa Kristyanismo. Sanlibutan lang ang nagpasimuno ng ganyan. Pantay-pantay tayo. Mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, at walang lalong banal kaysa kanino. Mga anak nga tayo ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos. Nabasa ko sa Biblia na sinabi ng Diyos kay Juan, sa pulo ng Patmos na yung mga gawa ng mga Nicolaita, ay kanyang ang kinapupuotan. Nikaw, sakupin ng karaniwang tao. Sakupin ng karaniwang tao at ilagay ang lahat ng kabanalan sa iilang mga tao. Ang kabanalan ay para sa lahat. Bumaba ang Espiritu Santo sa buong grupo. Walang banal na tao, hayan nga, banal na Diyos ang mayroon. Hindi nga natin sasabihing banal na iglesia, banal na mga tao, kundi banal na Diyos. Hindi tayo ang banal, kundi siya ang banal. Hindi banal na ministro, kundi banal na espiritu. Siya'y nagmiministeryo sa pamamagitan ng ministrong yon. Hindi banal na mga tao. Walang sino man sa atin ang banal. Pero mukha talagang sila, sa dami-dami na ng pagkakataon, ay tinatanggihan pa rin nila ang pagkakataon yon. Sa Apokalipsis 3, mababasa natin ito, na dito sa iglesia ng Laodicea, inilalarawan sa atin ng isa sa pinaka-nakakalungkot na larawan sa buong Biblia. Apokalipsis 3, dito sa iglesyang Laodicea. Doon sa lahat ng iba pang mga iglesia sa panahon ni Luther at sa 7 kapanahunan ng iglesia, bawat isa, ito lang yung hindi nabanggit na nasa iglesia si Jesus. Siya na nasa iglesia. Pero sa Laodicea, nasa labas siya, tumutuktok, nagsusumikap na makapasok muli. Isang ngang kalunos-lunos na bagay ang isipin na ang anak ng Diyos tumutuktok sa sarili niyang iglesia, nagsusumikap na makapasok muli. Pero binulag ng kayamanan ng sanlibutan ito ang mga mata nila. Hindi lang kayamanan sa salapi, kundi kayamanan sa katanyagan, kayamanan sa mga bagay ng sanlibutan, sa pagiging abala sa buhay, hanggang sa makadaiti mo ng balikat ng mga sikat at ang intelektual na mga tao'y malaya nang nakapasok at inalis ang butil. Yaong perlas na yon na di matutumbasan ng halaga. Pero nagtalaga na nung una pa ang Diyos ng bayan na paroroon. Talagang may mga paroroon. Pero tinatanggihan nila ito. Hindi naman ng lahat. Tatanggapin ito ng ilan sa kanila doon. Ngayon,
Inilabas nila siya sa kanilang pag-ibig sa kanyang salita. Kaya't kumuha sila ng kung anong kredo at tinanggap ang kredong yun. Pinalitan ng bagay na kinuha lang nila kung saan. Katulad nga yan ng ikinasal ka sa isang kaibig-ibig na babae. Mahal ka niya at mahal mo siya. Sabi mo, pagkaraan ng ilang panahon, kukuha ka ng ibang babae o kukuha ka ng ibang lalaki. Abay, kailangan mo munang ipagsawalang bahala ang una mong pag-ibig at yun lang ang tanging paraan para tumanggap ng kung anong kredo. Ang ipagsawalang bahala natin ang una nating pag-ibig, ang salita. Hindi nyo maaaring mapaniwalaan ng isang mali hanggat di muna kayo lumalabas sa katotohanan. Pero humantong na tayo sa isang kalagayan na ayos na yung nagkakamayan tayo at ipapasok ang mga tao sa iglesia. Tapos naninigarilyo pa rin, umiinom, nagkakasiyahan. May nakausap ako kagabi habang pababa yung elevator. May isang binibini sa elevator, nabanggit niya na papunta siya sa isang kasiyahan ng simbahan, sabi. Sa ilalim ng simbahan gaganapin. Maglalaro kami doon ng dais at may ipamimigay silang mga pabo at para makatulong yon sa gastusin ng pastor at para doon sa mga pagmimisyon. Kita nyo, may iba kayong tinatanggap. Hindi naman yun ang programa ng Diyos. Kapag umantong na talaga sa punto na di ko na kayang maipangaral pa doon ang ebanghelyo dahil lublob na sila sa mga bagay na yon, isasara ko na lang ang Biblia at uwi na lang. Ganun lang kalala. Pero humantong na tayo sa ganon. Bakit? Dahil tinanggihan ang garantiya ng walang hanggang buhay. Yun ang may gawa nito. Nawala na ang kanilang pag-ibig. Dumiretso ako sa isang maliit na pwesto sa bulwagan ng hotel nung isang gabi nito lang. At magtitinapay nga ako noon na may palaman at sabi ko sa binibini doon, dalhan mo ako ng tinapay na may palaman at isang baso ng buttermilk. At hindi ko lang sigurado kung nasabi ko yon ng tama o hindi. Pero yung munting binibini, parang bangkay po ang itsura. Asul na asul yung ilalim ng mata niya at may kung anong ipinahid doon. At halos sapat lang yung suot niyang damit na may pagkakasya mo lang halos sa kahon ng aspirin. Sabi niya, bourbon on rocks po ba? Sabi ko, pasensya na, ano nga uli yun? Sabi niya, ano pong ilalagay sa bourbon? Sabi ko, buttermilk. Kita nyo? Sabi niya, bueno, ano pong gusto niyong inumin? Sabi ko, buttermilk. Sabi niya, bueno, may primera klase kasi kaming mga inumin dito na may halong alak. Sabi ko, binibini, isa kong ministro ng ebanghelyo. Sabi niya, yung aming katoliko po ako. At sabi niya, yung aming mga pari pumupunta rito at umiinom. Sabi ko, ako, hindi ako paring katoliko. Ministro ako ng ebanghelyo. Sabi niya, baka gusto niyo lang po ng inuming may halo. Sabi ko, huwag mo nang haluan ng kahit ano. Buttermilk lang na puro ang dalhin mo. Oo, at wala kasi siyang kaalam-alam. Pero hayan na nga, kita nyo? Hayan na nga. Ang relihiyon, katulad lang ng sanlibutan. Ang ibig sabihin ng relihiyon ay panakip. Kung matatakpan kayo ng sanlibutan, kikilos kayong katulad ng sanlibutan. Subalit, kung natatakpan nga kayo ng dugo ni Jesus Kristo, may kaugnayan kayo sa Kanya. Wala na kayong pakialam sa ganung mga bagay. Wala na kayong makikita kundi ang dugo lamang. At ang dugo lamang ang kinikilala ng Diyos. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Amen. Tayo nga'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga bagay na ito. Ngayon pinag-uusapan natin ang tungkol sa garantiyang ito ng buhay na walang hanggan. At kadalasan, dahil napapasama ako sa mga Pentecostal, sila nga'y mabibilis mangaral at ako naman ay sadyang makupad. Ako'y hindi nga makasabay dahil na rin siguro taga-timog ako. Talagang likas na sa akin yung hindi masyadong nagmamadali. Gaya na lang dito sa may kalsada, halos mabangga ako ng mga tao at kaya naman doon lang muna ako sa isang sulok at naghihintay hanggang sa makadaan ang lahat. At parang hindi maubos-ubos yung mga nagsisitawid dito at may kakuparan talaga ako. Kaya naman iniintindi na lang nila ako ng konti. Mag-isip tayo ngayon ng ilang taon na kumuha na ng garantiyang ito. Ating punahin o suriin pala ngayong umaga ang ilang kumuha na ng garantiyang ito noon para makita talaga natin kung mapagkakatiwalaan ba ang garantiyang ito o hindi. Ang salita po ng Diyos ang tinutukoy ko. Si Kristo sa laman. Yung kumuha na ng garantiyang ito, magbabalik tanaw tayo at tutugay-gayin natin ang ilan sa mga kumuha na nito.
May isang lalaki noon na inalok ng garantiyang ito. Isa siyang magbubukid at kinatagpo siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sabi, magkakaroon ng isang baha na wawasak sa buong mundo. May gagawin ka na magiging katawa-tawa ka kung gusto mong matanggap ang garantiyang ito. Pero may liligtas nito ang buhay mo. Nais kong gumawa ka ng isang daong. Sinuwi nga. At bagamat ang iba pa sa panrelihiyong daigdig nung araw na yon, ay iniisip na baliw ang matandang lalaki na ito. At dahil na rin di kasi yun sumasabay sa makasiyentipikong gawin ng panahon yon, mangyari pang sinabi ni Jesus kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe. Gaya nung sanlibutan yun noon ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung kailan ang garantiya ay puno na ng nakasulat na mga pangalan. At siya ngay nariyan pa ngayon sa itaas, tinutubos, ngayong umaga ang lahat ng mailalagay pa ang kanilang pangalan sa aklat na yon. Ngayon, pagkatapos ng kaunting panahon, mailalagay na ang huling pangalan dun at yun na yung huli. Kaya halina kayo ngayon, mga kapatid ko. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung sa ibang panahon pa'y makahuli na ang lahat, halina kayo ngayon habang may pagkakataon pa kayo. Habang naiaalok pa ito sa inyo. Nakita nating namuhunan si Noe rito. Isa siyang kilalang magbubukid at marahil marami siyang kilala at marami-rami rin ang kanyang tinatangkilik. Pero ipinagbili niya yun, maski siguro yung binubukid niya para mabili yung materyales na ipanggagawa niya dun sa daong. Pinagtawanan siya ng mga tao, gawa na rin ni Satanas. Siguro pa nga ibinansagan siyang holy roller. Gaya nga nung nabanggit dito ngayong umaga, naging holy roller siya at nagpagulong-gulong sa sahig nung malaman niya at lumagdas siya ng pangalan niya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na nais niyang kunin ang garantiyang yun. At siya, si Noe, ay ganoon ang ginawa niya. At ipinagbili niya ang lahat ng tinatangkilik niya at itinayo niya ang daong. Pinagtawanan, binuyo ni Satanas. Pero nalaman nga natin na nagbunga yung garantiyang kinuha niya at naligtas ang buhay niya. At hindi lang buhay niya, pati sambahayan niya. At naniniwala akong totoo yun. Hindi lang ikaw, marahil pati si Mrs., isang babae sa pagnenegosyo, si lalaki, isang negosyante. Sasabihin niyo, ano namang kaugnayan niyan sa pamilya ko? Tinanong minsan kina Pablo at Silas, nung bantay roon sa bilangguan na taga Pilipos. Ang sabi niya, ano ang gagawin ko upang ako'y magtamo ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw at ang iyong sambahayan. Bakit? Dahil kung siya ay tunay, hindi lang kunwa-kunwari ang nananampalataya, kundi nananampalataya talaga. Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito sa Marcos 16 ay lalakip, di sinabing maaari, lalakip sa magsisisampalataya. At kung sapat ang pananampalatayang taglay mo para sa sarili mong kaligtasan, pati sambahayan mo ay maisasama mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung nasa iyo na kasi yung ganong klase ng pananampalataya, makakatulong ang pananampalataya mo sa iyong sambahayan. Ikaw at ang iyong sambahayan. At yung sambahayan ni Noe, nakita nga nila si tatay, isang mabuting tao talaga. Hirap sa pagmamartilyo doon. Yung mga anak niyang lalaki at mga manugang niyang babae at ang iba pa, ay nagsipagmartilyo kahit mahirap kasama niya. Dinadala ang kadustaan ng salita. Kailangan niyo talagang dumaan sa ganun. Ang kaharian ng Diyos ay hindi naman basta-basta na lang na walang mga pagsubok. Kailangang magpakasakit ang mga tao sa pagpasok dito. Sa kaharian ng Diyos, hindi nga yung basta nagmamatsyag na lang. Ngayon, pero nagbunga ngayon at naligtas ang buhay niya. Maaari nga tayong magtagal dito kay Noe ng maraming oras. Pero dumako na po tayo sa isa pa. Sa isa na nagngangalang Daniel. Sa pagiging isang propeta, nandun yung pagkakataon sa pagiging propeta niya ng Diyos. At dumarating lamang ang salita ng Diyos sa isang propeta. No other way. It always comes to a prophet. Wala nang iba pang paraan. Sa isang propeta ito dumarating sa tuwina.
Sandali lang. Amen. Salamat sa Panginoon. Naunawaan natin yan. Marahil sa mga nagtataka, sa mga negosyante, ako'y hindi na magsasalita ng anumang maselan tungkol dito, kita nyo? Sigurado ako na napakahalagang bagay nito. Kaya nangusap ang Espiritu Santo sa kalagitnaan ng mensahe para gawin yun, magbigay ng babala. Ngayon, naniniwala tayo sa pagsasalita ng iba't ibang wika bilang isang kaloob. Noon ay iniisip ko na mali yun. Nung unang dalo ko pa lang noon sa gitna ng mga taong yun, iniisip kong baka yung mga taong yun na nagsasalita ng iba't ibang wika ay gawa-gawa lang nila yun. Pero wala akong sinabing anuman dahil tandaan po, maaring mapusong natin ang Espiritu Santo kung magsasalita tayo ng di maganda. Tapos nalaman ko, nung naparoon ako sa Afrika at lumibot sa buong mundo, na walang tunog na walang ibig sabihin, bawat munting lagatok at galaw ay may kahulugan nga. Kaya naman, dapat tayong manahimik hanggang sa salitain na ng Espiritu Santo ang salita nito. At kaya yan siguro ang dahilan marahil kung bakit nangusap siya sa kalagitnaan ng mensahe para sabihin sa pagkakaunawa ko at umaasa kong itong ngayon na dinggin ninyo ang salita ng Panginoon at sundin nyo ang mga salita ng Panginoon. Ngayon, tandaan nyo, hindi po ako ito. Mga lalaki po ito. Mga lalaking may kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang mga wika. At ang mga lalaking ito mismo ay hindi basta-basta gagawa ng ganon sa palagay ko. Nasa kalagitnaan ng mensahe, di nga sila basta-basta magsasalita na lang ng ganon. Kung hindi yun isang bagay na marahil, kailangan maihatid ng Espiritu Santo sa isang kaluluwang narito. Hindi ko alam. Kita nyo? Hindi ko alam kung ano ba. Diyos ang nakakaalam. Kita nyo? Pero nais nga natin na sa tuwin ay gumagalang at nagbibigay tayo ng pagpipitagan sa anumang ginagawa ng Diyos. Ngayon, bumalik tayo sa pinagbubulay-bulayan natin yan tungkol sa mga kumuhanan nitong garantiya. Nitong mismong garantiya na napuspos sa mga kalalakihang ito na gawin ang mga gawang yun ngayon upang dalhin sa kalagitnaan nitong mensahe ang isang bagay para ilagay roon at sabihin, ito ang Espiritu Santo na hetong at nagsasalita sa inyo. Si Daniel na pinag-uusapan natin kanina, isa siyang may hawak na nung garantiya. Isa siyang lalaking puspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang salita ay kay Daniel. Si Daniel ay isang propeta. At sinabi ng Biblia sa unang kabanata ng mga Hebreo, sa iba't unang mga panahon, ang Diyos sa iba't ibang paraan, sa maraming pagkakataon ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, ang propeta ay isang tambalang salita na may kahulugang isang tagapagpahayag ng kasulatan at isang pangunang tagapagsabi ng mga bagay na darating upang ipakita na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagmimensahe. Bawat kapanahunan, ang Diyos ay gumagamit sa tuwina hindi nga ng kung anong organisasyon, ni kung anong grupo man o sistema, kundi ng isang tao. At ang di nagbabagong Diyos, may nag-iisang paraan lang siya na inilaan sa halamanan ng Eden upang maligtas ang tao. At yun ay sa pamamagitan lamang ng dugo. Marahil mayroon tayo nitong mga sistemang pang-edukasyon at mga sistemang makadenominasyon, pero tinatanggihan yan ng Diyos. Kaya't sa dugo lamang talaga. Yun lang ang nag-iisang paraan. Gumagamit ang Diyos ng isang individual. Ang dalawang tao kasi hindi magiging parehas ang pagtingin nila sa isang bagay. Kaya isang tao lamang ang kinukuha ng Diyos sa kamay niya. Kaya ganun yun. Gaya ni Moises at hanggang nung kay Daniel na. At hanggang sa iba't ibang mga propeta at makinig. Sasabihin nyo, bueno, papaano naman yung Espiritu Santo? Hindi binabago ng Espiritu Santo ang paraang yon. Tingnan niyo po, ang salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta. Si Juan ang propeta ng panahong yon. Nakatayo siya sa may tubig, nagpapahayag na nasa kalagitnaan na nila noon ng Mesiyas kung saan man. Mababatid niya sa pamamagitan ng isang tanda. At nung ang Mesiyas, ang salita, ay lumusong na siya sa tubig patungo sa propeta, hayan nga't ang salita ay dumarating talaga sa propeta. Sinabi ni Jesus na sa mga araw na ito, sinabi niya, siya, isang panghalip panao, siya na Espiritu Santo, sa pagdating niya sa inyo. Pagdating sa inyo, ay ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na ito na itinuro ko sa inyo, at ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya hindi nun binago ang paraan. Ang Espiritu Santo ang propeta sa gitna natin ngayon. Ang Espiritu Santo ang propeta. Si Daniel ay isang propeta. Ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, ay pinunan kay Daniel upang ipahayag sa mga tao na buhay pa rin ang Diyos. At nilayon ni Daniel sa kanyang puso na hindi niya dudungisan ang kanyang pamumuhunan. Kung magagawa lang yon ng iglesia, kung mailalayon lang ng iglesia sa inyong puso
na hindi nyo dudungisan ang inyong pamumuhunan sa pamamagitan ng pasabit-sabit na yan sa mga bagay na magdadala sa inyo sa isang sistema na ilalayo kayo sa kanya. Nilayo ni Daniel sa puso niya, at ano ang ibinunga nito? Iniligtas nito ang buhay niya mula sa mga leon. Namuhunan ang mga binatang Hebreo sa Diyos na hindi nila babaliin ang kanyang mga utos, kahit na ginawan pa ng mga tao roon ang imahen ng banal nilang kapatid na si Daniel. Kaya't naniniwala akong imahen yun ni Daniel, dahil diniyos siya ni Belsasar, at nalaman nating nagpagawa siya ng imahen para sa banal na lalaking ito. Kahit gaano pang kabanal ang lalaking yun, hindi yuyuko ang mga binata sa anumang anyo ng imahen, kahit ano pang imahen yan. Nagsimula noon ng panahon ng daigdig ng mga hentil sa pagsamba sa isang banal na imahen, at matatapos ito sa ganoon ding paraan. At nakikita nyo na ang sistemang yan na umiiral ngayon. Mangyari ngang hindi talaga yuyuko ang mga binatang Hebreo sa kahit anong imahen, at nalaman nyo ngang nagbunga ang pamumuhunan nilang yan nung maligtas ang kanilang buhay. Ngayon, kaunting sandali pa, nasumpungan natin ang isa pang lalaking nagngangalang isang negosyante sa komersyo. Isa siyang negosyante sa larangan ng komersyo. Isa siyang mangingisda. Ang pangalan niya ay Simon. At ang kapatid niya ay si Andres. Ang pangalan ng kanyang tatay ay Jonas. Hindi pala, pasensya na po. Oo, tama pala. Palagay ko tama. At nalaman nga natin na ang kapatid ng mangingisda ay dumadalo sa revival ng Baptist kay Juan na nagbabautismo. At narinig niya, sabi nung nagbabautismo, wala pa ito, pero darating ito. Napakaganda sana noon kung yung organisasyon natin, at ako po'y naging baptist din naman ng maikling panahon, ay gagawin din ang gayon ding bagay. Tunay, darating ito. Kung kayo lang sana'y, darating ito nang walang pasubali mula sa itaas. Isa yung pangako. At isang araw, sabi nung baptist, o nitong nagbabautismo, nagpahayag siya, narito na ito sa kalagitnaan niyo mismo. Labis-labis ang kagalakan doon ni Andres, kaya humayo siya at isinama ang kapatid niya na mangingisda. Abalang-abalang nga siya sa kanyang negosyo hanggang sa isang umaga ay napadalo siya sa isang agahan. Hindi ko alam kung ano yung dinaluhan niya, pero nasa baybayin yun. At nung nandun na siya, lumapit siya dun sa presensya nung nagsasalita. At sabi nung nagsasalita, ang pangalan mo ay Simon, at ang tatay mo, Jonas ang pangalan ng tatay mo. Bigla na lang, yung lalaking yun nakasapi sa Sanhedrin, yung kasaping yun ng malawakang katawang pansimbahan, na nakapagbasa ng kanyang Biblia at nalalamang siya mismo, si Moises na kanilang sinusundan ang sabi sa kanila, kapag dumating ang Mesyas, siya isang propeta. Nakinig siya sa sinabi nung salita, kahit ano pang pansimbahang sistema ang kinabibilangan niya. Hindi ba pwedeng tayo rin ngayon makinig sa siyaring lalaki na yan, si Jesus Kristo, na nagsasaysay sa atin kung ano mangyayari dito sa huling mga araw na ito? At nung makalapit siya sa taong ito, ay sinabi nga nito sa kanya kung sino siya. At di lang siya, kundi maging ang banal niyang matandang tatay na pumanaw na. Agad-agad siyang namuhunan sa garantiyang ito ng walang hanggan at naging obispo ng Roma o ng Iglesia. Si Nathaniel, noong may isang lalaki doon na nagngangalang Felipe na nakakita doon at labis-labis ang kagalakan niya. Batid niyang, yun na ang Mesiyas. Dahil propeta nga siya, nagkaroon sila noon ng lahat na lang kung sino-sinong mga propeta, pero hindi naman tamang klase ng propeta. Kaya nung makita nilang dumating ang propetang ito, may lubos niyang pagkakakilanlan sa salita. Ganyan nga dapat ang iglesia ngayon na maging tulad sa isang propeta, na dapat lubos ang pagkakakilanlan sa salita ng Diyos na siyang propeta. At kung mag-organisa kasi tayo at maglalagay ng grupo-grupo at magkakahati-hati na para bang walang pananampalataya, paano natin nahawakan ang salita? Kita nyo? Hindi natin kaya. Bumalik tayo sa salita dahil ito ang walang hanggang buhay. Ang aking mga salita ay buhay. Ngayon pansinin nyo ang nangyari. Nakita natin si Felipe na matindi talaga ang pag-aalab na anupat nagawa niyang ikutan yung bundok. Kung susukatin nyo, baka aabot din sa 15 milya. Siguro'y, nung kinabukasan din ay bumalik, kasakasama na ang isang lalaki, si Nathaniel. Sinadya nga niya ang kaibigan niyang yun na kasakasama niya sa pag-aaral ng Biblia. At naroon ito noon sa ilalim ng isang punong olibo, nananalangin, dahil may pataniman nga ito ng puno. At bigla na lang, haya't wala siyang panahon para magpabagal-bagal. Isa nga siya sa may hawak na nung garantiya at may pagnanais sa kanya na ipakita yun sa iba. Kapag natanggap nyo na kasi ang garantiyang ito, may kung anong bagay rito na magiging ahente ka na agad-agad. At hindi na nga siya nagpasikot-sikot pa o nakipagkwentuhan tungkol sa lagay ng pataniman nito. Sabi niya,
Halika, tingnan mo kung sino ang nasumpungan namin. Si Jesus na anak ni Jose. Si Jesus na taga Nazaret. Kaagad sumagot ang matigas na Hebreyong iyon mula sa dakilang mga konseho ng Sanhedrin mula sa sinagoga. Ang sabi, ngayon, mangyari bagang may lumitaw na magaling na bagay mula sa Nazaret? Nakita niyo ba riyan kung papaanong ibinababa ng Diyos ang tao? Pinahihiya sila. Kapag nagmamalaki sila sa sarili nila na may naitatag silang ganito at ganoon, may palilitawin ng Diyos na isang munting tao na di man lang makapag-ABC at sadyang hihiyain ng ganito at ganoon nila. Kita niyo? Ganun nga ang ginagawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mananatiling Diyos. Kumukuha siya ng munting bagay na walang kagaling-galing at pagiging magaling yun. Paano kaya kung doon siya pumunta kina Caiphas at doon sa mga punong saserdote at mga ministro na aral sa pagmiministeryo ng panahong iyon nung dumating ang Mesiyas? Abay, may pagyayabang nila sana yun. At itulot nyo sanang sabihin ko ito. Di naman sana naninira ako. Sana'y hindi ganun ang pagkakaunawa nyo sa akin. Hindi kaya nagaganap na uli ang bagay na yan ngayon? Hayan nga't iniisip natin na kami mga Methodist, kami ang nakakuha nito. Kami mga Baptist, kami ang nakakuha nito. At ang Diyos nga'y maaaring magpalitaw na isang tao na di galing sa anumang paaralan na yan o magpalitaw ng grupo ng mga tao na kanyang papahiran ng kanyang espiritu na hindi man lang makapag-ABC. Sinabi nga ng Biblia na si Pedro ay kung sino lang na mangmang at walang pinag-aralan. Subalit, yung bagay na taglay niya, mapapansin talaga nila yon. Dahil ang Diyos yon na nabubuhay sa pamamagitan niya. Ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Kita nyo? Doon sa lalaking pilay. Nalaman nga natin, nung katangi-tanging panahon na yon, nang sabi nung lalaki, bueno, sandali nga lang, mangyari bagang may lumitaw na magaling na bagay mula sa Nazaret? Ngayon, tinugon niya yung lalaki ng isa talagang napakainam na tugon. Sabi niya, pumarito ka, tingnan mo. Huwag kayong maupo lang sa bahay at mamuna. Pumunta kayo at alamin niyo mismo sa sarili niyo. Huwag niyo sabihin o salitain lang yung sinasabi lang ng iba riyan. Pumunta kayo at kayo mismo ang sumaksi. Sa paglalakad paikot ng bundok, siguro napag-usapan nila yung tungkol sa nung minsan may pinuntahan sila at bumili ng ilang isda. Sabi niya, natatandaan mo pa ba yung matandang mangingisda na di man lang niya may sulat yung pangalan niya sa resibo? Yung matandang mangingisda? Oo, natatandaan ko siya. Si Simon. Bueno, nung lumapit siya mismo sa presensya nung may hawak ng buhay na walang hanggan, aba, sabi niya sa mangingisdang yun, habang tumitingin siya roon sa paligid, at sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, at ikay anak ni Jonas. Kita niyo? At sabi nung mangingisdang yun, alam mo na ituro sa amin ng aming tagapamuno na nag-iwan ng salitang ito, na sa huling mga araw na ito, sa amin ay darating ang isang propeta na palilitawin ng Panginoon sa gitna namin. Oo, sabi nung lalaki, parang di ko yan mapaniwalaan. Kinakailangan kong pumunta at ako mismo ang titingin. At paglapit niya doon sa mga tagapakinig, hindi kritiko. Ngayon, umaasa akong sa ganung motibo kayo dumalo rito ngayong umaga. Hindi yung maging kritiko, napupunta lang dito para tingnan kung tama ba o hindi. Lumapit siya sa mga tagapakinig. Tumayo-tayo muna siya doon. At paglapit nga niya, masdan niyo ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan na ito. At ang tanging pinagmumulan, siya ay bumaling at tumingin sa kanya. At sabi niya, narito, heto ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, Rabbi, ganitong-ganito yung pagkakasabi niya, kailan mo ako nakilala? Hindi pa kita nakikita kahit kailan, at hindi mo pa ako nakikita kahit kailan. Paanong may alam ka tungkol sa akin? Siya nga, sabi niya, bago ka tinawag ni Felipe, noong nasa ilalim ka ng punong kahoy, ay nakita na kita. Nung isang araw pa yun, at 15 milya paikot sa bundok ang layo. Ano na, namuhunan siya agad sa garantiya. Nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Itong matigas na lalaking ito, isang kaanib ng iglesia. Napakalaki nga ng pagkakaiba sa pagitan niya at nung mayamang binatang negosyante. Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Kagad-agad siyang kumuha ng garantiya. Papaano naman yung munting babae sa may balon? Mga Hudyo ang mga ito. Dumako naman tayo sa mga taga-Samaria. At ngayon, narito na tayo sa mga hentil. Ang mga Hudyo at mga Samaritano'y naghihintay noon para sa Mesiyas. Hindi ang mga hentil. Sumasamba pa tayo noon sa mga Diyos-Diyosan, mga Romano at mga Griego at anuman tayo, doon tayo sa mga Diyos-Diyosan pa noon sumasamba. Pero ang mga Hudyo ay naghihintay na noon para sa Mesiyas at maging ang mga Samaritano rin. At nalaman nga natin na inihahayag lamang ng Mesiyas ang kanyang sarili sa mga naghihintay lang sa kanya. Kung naparito kayo ngayong umaga na naghihintay sa kanya, ay kanyang ihahayag ang kanyang sarili. Kung hindi, ay hindi nga siya maghahayag. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya't naghihintay noon ang mga Samaritano at patungo siya noon sa Jericho, pero kailangan niya munang dumaan noon sa Samaria. At habang nakaupo sa pintuang bayan ng siyudad na yon, ng Sikar, nalaman nating umalis muna ang kanyang mga alagad para bumili ng makakain.
at naiwan siya roong mag-isa. At isang munting binibini, isang munting babae, at isa siyang babaeng masama ang reputasyon. Wala rin siyang kapera-pera. Di siya tulad ng mayamang binatang pinuno. Kaya't paparating nga siya. Ang tanging bagay na alam nating meron siya, may lumang bangas siyang pang-igib, at inilapag niya yon sa baba at handa na siya nung ibaba yung panalok sa balon upang sumalok ng tubig. At sumulyap siya sa gilid niya sa magandang tanawin doon at may nakaupo roong isang lalaki, isang Hudyo na mukhang nasa, palagay ko, sabi ng Biblia, lalaki ka na wala pang 50 taon. Sa palagay ko'y mukha na siyang 50 noon, kahit nasa 30 pa lang siya noon. At hindi kaugalian para sa mga Hudyo na makisama sa mga taga-Samaria dahil may segregasyon noon. Tapos sabi niya, dalhan mo ako ng may inom. Tinatalos yung espiritu ng babae. Sabi ng babae, bueno, hindi kaugalian para sa inyong mga Hudyo na humingin yan sa isang babaeng Samaritana. Ngunit sabi, kung napagkikilala mo lamang kung sino ang sayo nagsasabi. At natalos niya yung espiritu ng babae at ang sabi niya, pumayok at sunduin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sabi nito, wala akong asawa. Sabi niya, mabuti ang pagkasabi mo, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo nga asawa. Natigilan siya. Ano yun? Sabi niya, Ginoo, tandaan niyo pa ba yung mga Pariseo? Mga ilang araw bago yun, nasaksihan naman nila si Jesus na ipinapakita ang tanda ng pagka-Mesiyas, na siya ang propetang yun na sinasabing darating. At ang sabi naman nila, isa siyang espiritista. Siya si Beelzebub, prinsipe ng mga dyablo, isa ngang manghuhula. Kailangan kasi nilang ipaliwanag yun sa kongregasyon nila. Yung mga gawang ginawa roon, kailangan kasi nilang tayuan ang sarili sa harap ng kongregasyon. Talagang nagawa ang mga gawang yun. Hindi nila yun maitatanggi. Pero sabi nila, isa yung masamang espiritu. Sinabi ni Jesus, aking pinatatawad kayo. Hindi pa noon pinapatay ang kordero. Datapwat, kapag dumating na ang Espiritu Santo para gawin ang siyaring mga bagay, anumang kapusungan laban dito ay hindi patatawad. Kita nyo? Kita nyo? Haya't nasumpungan natin sila sa ganung kalagayan. At ang munting babaeng ito isang hamak lamang. Hindi na siya siguro noon tinatanggap ng simbahan, pero marami na rin siyang natutunan doon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso'y may nakahimlay roon na isang binhi, buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At nung pagtama ng liwanag sa kanya, hindi niya ito tinawag na dyablo. Tingnan niyo ang kaibahan sa pagitan ng babaeng yun at ng mga ministro. Ang sabi niya, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nalaman namin na sa pagparito ng Mesiyas, gagawin niya ang ganyang mga bagay. Naghihintay kami para sa isang Mesiyas. Hindi pa kami nagkakaroon ng propeta sa loob ng 100 taon. Pero ang pinuno naming si Moises, sinabi niya sa aming may lilitaw na isang propeta sa huling mga araw. At siya ang Mesiyas, na ang ibig sabihin ay yaong pinahiran. Pinahiran. Siya ang salita. Ang Diyos ang salita at na kay Kristo. At sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos, ang salita, ay mas buhay, mabisa, at matalas kaysa sa tabak na may 2 talim. Mga Hebreo 4, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng utak ng buto at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga hakang nasa puso. Yun ang dahilan kung bakit titingin lang siya sa kanila at matatalos na agad kung tungkol saan ang iniisip nila, sapagkat siya nga ang salita. Siya ang buhay. Siya ang salitang yon hanggang ngayon. At siya ang buhay na yon hanggang ngayon. At natatalos nga niya. Yun pa rin ang ginagawa niya. Ngayon nakita natin, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon para sa kanyang mensahe rito. O, yung garantiya ng buhay na yon. Buhay. Buhay. Ang pinakadakilang bagay kailanman ay buhay. At may isa lamang na anyo ng buhay na walang hanggan. At yon ay ang Diyos. Ngayon,
Masdan niyo yung munting babae. Nung nahayag na yung propesiya, meron nga siyang bangang lalagyan ng tubig sa kamay niya, pero meron din siyang banga sa puso niya. Sabi niya, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta, at alam naming pagparito ng Mesiyas ay kanyang ngang gagawin ng mga bagay na ito. Ganyan na ganyan ang gagawin niya. Yan ang sa kanya'y magpapatibay na tanda. Siya yung salita na yon nakikilala, at yung binasa ang mismong puso ko't hinayag sa akin, sino ka baga? At sabi ni Jesus, ako nga siya. Pagkatapos, itong bangang lalagyan ng tubig dito ay iniwan lang doon. Pero itong isa'y napuno. At kinuha niya ang garantiya ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, ang mga tubig na ibibigay ko ay buhay na walang hanggan, na nagumapaw at bumubukal sa puso. At hindi nga siya makapagpigil na manatili na lamang doon. Ninais din niyang magkaroon ng garantiya ang mga kababayan niya. At sa bayan ay nagtungo nga siya. Kung tutuusin, wala siyang karapatang gawin yun. Isa kasi siyang babaeng masama ang reputasyon. Kayong mga kalalaki at mga nagmimisyon, alam niyo na sa silangan kahit nga hanggang ngayon, hindi talaga siya pakikinggan ng mga tao. Ngunit sila, papaano nila matatakasan yun? Punong-puno siya ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan nilang makinig talaga sa kanya. Gaya ng isang bahay na nasusunog, sa isang tuyot mahanging araw, hindi mo yun maapula. Nagtungo nga siya roon. At di lang yun, kung hindi siya napunuan, hindi makikinig ang mga tao ron sa kanya. Pero hayat, may isang bagay na positibo siyang nalaman. At nalaman natin, sinabi sa kanila, magsiparito kayo. Tingnan niyo ang isang lalaki nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Mangyari kayang, iyon na ang Mesiyas? At kanilang dadalhin pa sana siya sa bayan. Hindi na niya ginawa yun. Pero sinampalatayanan pa rin ng mga tao yung patutuo ng babae. At nagsisampalataya silang lahat doon sa Panginoong Yesus. Bilisan na natin ngayon, kaya't nais ko kung sanang humingi ng pasensya dahil pinapanatili ko kayo rito ng matagal. Pero kung mapagbibigyan niyo pa ako, kaunting sandali na lang ito, may isang bagay ako rito na nais kong sabihin. Pansinin, si Nicodemo ay isang dakilang tao at isang relihiyosong tao. Isa siyang nakakaangat, tagapamuno sa gitna ng kanyang bayan, isang kilalang tao, parang si Simeon na saserdote. Nung panahong ipanganak ang Panginoong Yesus, pinangakuan ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita niya muna ang pagliligtas ng Panginoon. Mangyari ngang pinangunahan siya ng Espiritu na magtungo doon sa silid upang pagpalain ng sanggol. Maging si Ana na propetisa, bulag, naroon lang sa sulok, hindi umaalis, araw at gabi. Mangyari ngang nung mga sandali ring yun, walang nagsabi sa kanila. Pinangunahan ng Espiritu Santo ang babaeng bulag na yon sa karamihan ng mga taong naroon. At tumayo siya sa tabi niya at pinuri ang Diyos para sa kanya. At ang babaeng yun ay bulag sa pisikal, nasa isang masamang kalagayan. Samantalang may mga tao rito sa New York ngayong umaga na mas bulag pa kaysa sa babaeng yun at nakakakita naman sa parehong mata. Pero pinangunahan nga siya ng Espiritu. Inakay siya ng Espiritu ng buhay patungo sa bukal doon ng buhay. Mangyari kasing may pagkauhaw kayo para roon. Kaya siguradong naroon lang ang bukal na yan kung saan man. Sabi ni David, ang kalaliman, kapag tumawag sa kalaliman, may kalaliman nga muna roon na tutugon sa pagtawag na yon. Sa madaling sabi, bago pa man magkaroon ng palikpik sa likod ng isda, kinailangang may tubig muna para mapaglanguyin niya. Kung walay, hindi sana niya magagamit ang palikpik na yon. Bago pa man magkaroon ng punong kahoy na tutubo sa lupa, kinailangan munang may lupang nauna para mapagtubuan. Kung walay, wala sanang puno. At nakikita niyo naman siguro kung ano ang sinisikap kong sabihin dito, na kung may ano nga, dahil may pagkagutom sa inyo ngayong umaga, dahil may pagkauhaw sa mga tao, ipinapakita lang niyan na may bukal talaga ng buhay na bukas kung saan man, kita nyo, na dahilan kung bakit tumutugon kayo roon. Kinailangang may kalaliman munang nauna roon upang tumugon sa kalalimang tumatawag, kita nyo, dahil kung walay, walang pagtawag sana roon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao'y nagsisipuntahan para makihanip sa iglesia at ayos na basta makapagpalista sila ng pangalan doon sa aklat ng pagdalo. Sa halip na dapat sanay may panganak silang muli, magsisikuha ng garantiyang yon ng buhay. Tapos mangangahas pa silang pahupain ang mga banal na pagtawag sa kanila sa pamamagitan ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagsusugal at pagpuslit para gumawa ng immoral. Kita niyo yan? Huwag na huwag kayong mangahas na pahupain ang banal na pagtawag na yan ng Diyos na inilagay riyan ng Diyos upang kauhawan siya. Wala kayong karapatan. May bagay po ako rito para sa inyo ngayong umaga. Itong buhay nga. Ito ang dapat niyong naisin. Itong buhay. At yung binaluktot na buhay na yan, kamatayan yan. Yung pagkalugmok sa ganong kalagayan, ang sinasabi nga ng Biblia na ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Kita nyo? Kaya hindi kayo maaring mabuhay sa makamundong mga layo na yan at magtaglay nitong walang hanggang buhay.
Tama po ang garantiyang yon, mga kaibigan. Kaya nga si Nicodemo, sumadya talaga siya para mamuhunan. Gabi na siya noon nagpunta, pero natuklasan niyang lagi palang bukas ang bangko na yon. Siguro'y gabing-gabi na, pero bukas pa rin ito. Bukas nga ito. Siya'y palagi, ang bangkong ito'y laging bukas para makipagtransaksyon. At nasumpungan nga niya ang buhay na walang hanggan sa pagpunta kay Jesus. Ating usisain ang isa pang tao na lang o dalawa. Talakayin natin yung Lucas 24:49. Nagsisampalataya na noon ang mga alagad sa Panginoong Jesus. At noong mga sandaling yon ay panahon na nung pangako. Papalapit na noon. At kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na may pinangahawakan ng garantiya na makakakuha na sila ng dividendo para rito. Pero kailangan muna nilang maghintay sa bayan ng Jerusalem hanggang sa makapunta siya sa punong tanggapan at ipadala ito sa kanila. Hanggang sa maibalik doon ang tseke. Paakyat na siya. Kanyang nilagdaan na yon ng kanyang sariling dugo. At paakyat na siya noon upang maipadala na ang kanilang mga dividendo. Pero kailangan muna nilang maghintay-hintay para sa kanilang mga dividendo. Ngayon, hindi nga sinabing maghintay kayo ng 5 minuto at kung wala'y panghinaan na kayo ng loob. Kung may pananampalataya kayo sa Kanya na nakipag-usap sa inyo, at ang Diyos nga yan na nakikipag-usap sa inyo, ang sabi niya, magsipanatili kayo hanggang sa gaano raw katagal? 1 linggo? 10 araw? 5 araw? Ano raw? Hanggang sa matanggap nyo ang pakinabang. Hanggang sa matanggap nyo ang mga dividendo. Sapagkat narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit maghintay kayo roon sa bayan ng Jerusalem hanggang sa matanggap nyo ito. Hanggang sa kayo'y masangkapan ng mga dividendo galing sa itaas para sa inyong garantiya ng pananampalataya sa akin. Oh, kayong mga Baptist, kayong mga Methodist, kayong mga Presbyterian. Ayaw kong masabik. Pero talagang napakahusto nito na kahit sino'y masasabik talaga. Bakit hindi nyo hintayin lamang? Hawak nyo ang garantiya. Haya't may mga dividendo rito. Sinabi ni Pablo sa mga Gawa 19, sa mga Baptist doon. Isa nga akong Baptist mismo. Isa akong Pentecostal Baptist. Tapos ang sabi sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo mula nang kayo'y magsisampalataya? Ngayon, ang itinuro nga noon sa atin ay matatanggap natin ang Espiritu Santo kapag nanampalataya tayo. Ngunit sabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo mula nang kayo'y magsisampalataya? Sabi nila, hindi namin alam na may Espiritu Santo. Sabi niya, kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Sabi nila, nabautismuhan na kami. Sabi niya, hindi na yan uubra. At nang marinig nila yun na kailangan nga nilang manampalataya kay Jesus na darating, at nang kanilang marinig yun, ay nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Pinatungan ni Pablo ng mga kamay sila, at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng iba't ibang wika, at niluwalhati ang Diyos. Sinabi rin ni Pablo, doon sa isa pang kabanata, sabi niya, kahit isa mang anghel mula sa langit ang mangaral ng anumang ebanghelyo, na iba rito sa narinig nyo na aking ipinangaral, ay matakwil. Maging siya pa'y obispo, kardinal, ano pa man siya. Oo, kahit isa mang anghel mula sa langit, kaya lalo na kung kardinal yan o obispo o mangangaral, na mangangaral ng anumang iba rito sa garantiya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo, siya nga'y matakwil. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, nagagawi ka na sa pagiging, alam ko kung saan ako nakalagak, kita nyo? Hindi ako nawawala. Alam ko kung saan ako nakalagak, maaaring sabik na sabik ako. Pero gaya ng sinabi ko rito noong isang gabi, may nagsabi kasi, nababaliw ka na. Sabi ko, bueno, hayaan mo lang akong ganito. Kasi mas maikipang nga ang pakiramdam ko kapag ganito kaysa kung nasa iba ako. Kaya't ako'y may buhay. Sapagkat buhay ito, o kamangmangan sa sanlibutan. Pero sa akin dakila ito, naligtas ako gayong hindi ako noon ligtas. Taglay-taglay ko na sa akin ngayon ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. At maraming iba pa na narito mga kapatid, na batid ang katotohanan yan, na taglay-taglay nyo na ito sa inyo, ang pagkabuhay na maguli. Oo, nagsipunta sila roon. Sila na hawak na ang garantiyang ito upang kamtin ang dividendo. Oo, ang ganda. Mga kapatid sa pagmiministeryo, gawin natin yan ngayong umaga. Kamtin natin ngayon ang mga dividendo. Ang pangako, ang sabi nga ni Pedro nung araw ng Pentecostes, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nangasa malayo sa mga hentil. Pakinggan niyo itong mabuti, mga kapatid. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos, at tiyak na tatawagin niya ang bawat isa na nakalagay na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang mga dividendo para sa lahat ito. Oo, para sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na nangasa malayo, at yung interes ng garantiya ay bayad na sa araw ng Pentecostes. Ngayon, ang mayamang binatang si Pablo, yung nakatagpo niya, ay siya pa rin yun, dahil siya ay nanatiling yun pa rin pagkatapos ng kamatayan niya. Siya ay di nagbabago. Si Saulo na taga Tarso, isang lalaking sanay na,
o sinanay ng mabuti upang maging scholar. Pasensya na po. At isa siyang magaling na tao. Tinuruan siya ni Gamaliel na isang dakilang gurong Hebreo. Mayaman ang mga magulang niya. Si Pablo ay mayaman ding maituturing. Nakakapagsalita siya ng marami-raming lengguwahe. Naging edukado siya. Pinangarap niyang maging abogado, maging isa sa mga abogado o saserdote o may katungkulan sa o isang abogado pala sa kanyang iglesia. Matalino, kabisado niya ang salita. Mayaman siya. At may mga pangarap siya para sa kanyang sarili. Nung marinig nga niya yung kung ano-anong gawain doon, ingay at hiyawan at pagsasalita sa iba't ibang wika, ay aba, naisip niya, nakakahiya yun sa lipunan ng Jerusalem. Dapat na matigil yun. Kaya naman, kumuha siya ng mga liham mula sa punong saserdote. Siya'y maglilibot at magdadala ng pagwasak sa iglesia. Kaya nagtungo siya roon sa kardinal o sa obispo o kung anuman ang ibig niyong itawag sa kanya sa punong saserdote at kumuha ng liham mula sa kanya. Inilagay niya yun sa daladala niyang bagahit nagtungo ng Damasco. Pero nakikita niyo nga, tila baga nasa iglesia ang lahat ng kapangyarihan, nataglay pa ang mga susi sa kaharian, at ang lahat na nga, at pinili nila si Matias upang pumalit sa pwesto ni Judas. Pero tingnan niyo ang nagagawa ng maling pagpili ng tao. Walang nagawang kahit na ang pinili nilang yon. Isa na naman talaga siyang mabuting tao. Walang duda na isa siyang mabuting tao. Wala ring dudang isa siyang lingkod ni Kristo na mapagpakumbaba. Pero nakita niyo, di yan nangangahulugan na yun ang pinili ng Diyos. Pumili ang Diyos na isang munting kritiko ng iglesia. Isang munting Hudyong patulis ang ilong na napakabilis mag-init ng ulo, natatalunin pa yung pagngit-ngit ng lagari. At siya ay naroon na nga sa kanyang paglalakbay. Papunta na siya para dakpin yung mga holy roller doon. Gagapusin niya sila, tatalian niya sila. Nakakuha siya ng kapahintulutan mula sa kanyang obispo, gagawin talaga niya. At nung mga 11:00 na nung araw na yun, nasubasop siya habang may hawak-hawak na papeles sa kamay niya. At napatingala siya at may nakita siyang haliging apoy. Alam niyo, kailangan niyang makatiyak kung ano nga talaga yun. Hindi maloloko si Pablo na basta na lang siya sasamba sa Diyos-Diyosan o masasamang espiritu. Subalit, dahil isa siyang Hudyo, nalalaman niyang ang haliging apoy na yon ay yung siya ring haliging apoy na nanguna sa kanyang bayan noon, palabas ng Ehipto. At naroon nga ito. Noong narito pa si Jesus sa lupa, sabi niya, "Nagbuhat ako sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos." Pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli at pagakyat, naroon nga uli siya. Nagbalik uli sa Diyos ang haliging apoy na yon. At sabi niya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? May papeles ka sa kamay mo. Isa kang dakilang lalaki. Galing ka sa organisasyong ito. Matatag na organisasyong may tuturing at kinikilalang organisasyon sa bansa. May papeles ka sa kamay mo. Ngunit mali ang ginagawa mo. Bakit mo ako pinag-uusig?" Masdan niyo ang Hudyong yon, sabi, "Panginoon." Alam niya kung sino yun. Ayun nga, ang siya ring haliging apoy na nanguna noon kay Moises at ngayon nakikipag-usap. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita kailanman si Jesus. Kaya ang sabi niya, "Panginoon, sino ka baga na aking pinag-uusig?" At sabi niya, "Ako si Jesus." At doon sa kanyang likuran, alam niyo, kanyang pinagpupunit-punit yung papeles at sabi niya, "Anong maaari kong gawin?" Sabi niya, "May isa akong propeta roon at ang pangalan niya'y Ananias. Ngayon pumaroon ka sa lansangang ang tawag ay matuwid. Sasabihin niya sa iyo kung anong gagawin." Pagkatapos nangusap ang Panginoon kay Ananias at nung naroon na, sabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan ay nais na makuha mo ang garantiya na ito. Narito ako para maihatid ito sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ko sa iyo." Isa na siyang binagong tao pagkatapos. Masdan niyo yung naging pagkakaiba. Yung naging, kita niyo, matapos na makita ni Pablo ang malinaw na pagpapatibay ng personang yun ay ang siya ring personang yun. Ang Diyos at si Kristo ay isang persona. Hindi pala yun isang kahibangan dahil nakita niya ng salita ay yung haliging apoy rin na nagkatawang tao upang tumubos. At heto na uli yun na nagbalik sa haliging apoy muli na ang Diyos at si Kristo ay isang persona. At narito na nga siya at bumalik na bilang ang Espiritu Santo gaya ng pagkakatawag dito ngayon dahil nasa tao siya dati. Nakita niya ito na napakalinaw nga na ipinakilala at pinagtibay. "Panginoon, anong ibig mong ipagawa sa akin? Anong dapat kong gawin?" Ngayon tandaan niyo, isa yung relihiyosong tao at isang negosyante. Anong ibig mong ipagawa sa akin? Napakalaki nga ng pagkakaiba sa pagitan ng binatang negosyanteng mayaman at itong isa pang kabatang lalaki, si Saulo. Unang-una, napakalaki ng halaga. Bueno, sasabihin nyo, wala naman si Pablo na kahit ano noon na kailangan niyang bitiwan. Nariyan ang kanyang iglesia, ang kanyang mga kapatiran. Naging pugante siya ng iglesia. Pagkatapos noon, kinailangan niyang tumakbo-takbo.
At nung huli pa nga'y, ang sarili niyang iglesia mismo ang kumitil sa buhay niya, pinatay nila siya. At nalaman natin, pinag-uusik siya sa bawat bayan at bayan na mapuntahan niya. At pinagbabato na nung minsan nga'y halos ikamatay pa niya yun. At kung ano pa, ng sarili niyang kapatiran. At sabi niya, dadalhin ko ang sumpa sa ganang kanila. Hindi niya sila kinamuhian. Nung matanggap niya ang Espiritu Santo, inibig niya sila. Ninais niyang iligtas sila, kaya huwag niyong idistansya ang mga sarili niyo. Pumaroon kayo sa kanila na yan. Si Pablo ay pinaging sumpa mismo, sapagkat ang Espiritu ni Kristo ang sumasa kanya, na naging sumpa at binitay sa isang punong kahoy para sa sariling kanya. At nakita natin yung malaking pagkakaiba sa pagitan nitong binata, nitong mayamang pinuno na negosyante at ni Pablo. Kinailangang bitiwan ni Pablo ang kanyang edukasyon, ang lahat ng teolohiya niya na natutunan niya sa maraming taon ng pananaliksik at pagtuturo. Kinailangan nga niyang kalimutan ang lahat ng yun. Sinabi niya sa mga taga-Korinto, hindi ako napariyan sa inyo na may kagalingan, na matatayog na pananalita ng karunungan, upang ang inyong pananampalataya ay masalik sa karunungan ng tao. Kundi napariyan ako sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan at ng patutuo ng banal na Espiritu. Yan ang bagay na kailangan natin ngayon, mga kaibigan. Yan ang garantiya na tinutukoy ko. Hindi yan kung anong pag-anib sa iglesia o pagpapatong ng kamay niyo roon. Wala naman na kung anumang kontra yan. Ayos lang yan. Pero ibang panahon na ito. Yun nga ang pinagsusumikapan kong ialok sa inyo. Yang pakikianib sa iglesia. Ang sinisikap ko lang sabihin sa inyo ay may garantiya nga at isang bukal na nakabukas para sa ikalilinis ng kasalanan at karunihan. Ano ba ang kasalanan? Di pananampalataya. Di pananampalataya sa ano? Sa salita. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tama. Pansinin niyo yung padalos-dalos na pagpapasya. Katulad siya ng maraming mga tao ngayon na sunod-sunuran lang sa opinyon ng nakararami. Itong binatangang ito. Tumalikod siya. Imbes na bigyan niya ng pagpapahalaga, ay nawaglit niya ang garantiyang para sa kanya sana. Ngayon, magtatapos na tayo. Ang nangyari ba sa kanya'y binalingan siya ng masamang kapalaran? Hindi. Nagtamasa siya ng magandang kapalaran. Nakita natin siya nung sumunod na nagtamo siya ng mas marami pang salapi hanggang sa kinailangan niyang itayo muli ang mga kamalig niya at sinabi pa nga niyang, kaluluwa, magpahingalay ka. Ngayon, nalaman natin diyan na hindi siya masamang tao. Kapag nagkakaroon sila ng baratilyo o kasiyahan sa simbahan o parang ganun, may handusay na mapagpakumbabang loob sa may pintuan niya na isang may hawak na ng garantiya na tinanggihan niya. Kanyang ang huhulugan pa sila ng kaunting mumo at bibigyan siya ng kaunting kaloob para makapagmisyon o parang ganun. Hindi siya masamang tao, kita nyo? Naghuhulog pa nga siya ng mga mumo sa kanila ng mga pinag-uusig. Sabi niya, nakadalo naman ako sa isa sa kanilang mga pagtitipon. Sa palagay ko'y ayos na yon. Wala naman akong masasabing anuman na laban sa mga taong naroon. Naghulog ng mangilan-nilang mumo, pero hindi yun umubra. At pagkatapos, dumating na rin ang oras ng pagbabayad niya. At tandaan mo, kaibigan, ang oras ng pagbabayad ay siya namang darating sa iyo at sa akin. Darating ito sa ating lahat. Nais kong isipin niyo yung maigi. Habang papatapos na tayo, dumating ang oras ng kanyang pagbabayad. Ayan na nga, nagkaroon siya ng magarbong gawaing paglilibing. Walang dudang ang mga dumalot nagsalita roon ay mga ministrong may matataas na pagsasanay. Kahit nga sa palagay ko, yung mga taga-bitbit nung atawon niya ay Christian businessman pa nga. At napapunta niya yung mga sikat sa bansa. At marahil, yung opisyal ng pamahalaan na tinaasan pa siya ng watawat bilang pagpupugay. Lahat ng mga dignitary dumalo roon. At yung pastor, walang duda, o yung lalaki, pari, o sino man na nangaral sa libing niya, ay nangaral ng talaga namang marubdob na sermon na umantig sa damdamin ng mga naroon tungkol sa kadakilaan ng taong ito. Maging sa mga dukha sa lansangan, ay nagbigay siya. Ang kapatid natin ay nasa langit na ngayon. Pero ang sabi ni Jesus, itinanaw niya ang kanyang mga mata sa impyerno, at nakita yung may hawak ng garantiya ng buhay na walang hanggan, naroon nga sa kalayuan, at nasa sinapupunan ni Abraham, na tumatahak na doon sa daan kasama ng ilang sa Panginoon ay kinamuhian. Gaya nga ng sinabi noon ni Jesus, mapapalad kayo pagka kayo'y pinag-uusig ng mga tao sa 5 kabanata ng Mateo at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa aking pangalan. Mapapalad nga ang mga mapagpakumbabang loob sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad nga ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. At kayo ang may hawak ng garantiya ng buhay na walang hanggan. Gayong nanatili siyang miyembro ng iglesia, kita nyo? Ngayon pansinin, sasabihin nyo, siya nga ba? Oo, papaano mong mapatutunayan yan, mga ngaral? Eto nga, sabi niya, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa iyo na isugo mo rito ang lalaking yan na may hawak ng garantiyang yan dito
na may dalang kahit konting tubig lang. Pinahirapan ako ng mga alab dito. Masdan niyo si Abraham, anak, isang nagsasabing isa siyang Kristiyano, isang naturingang mananampalataya. Gaya ng may tatawag natin, kita niyo? Nagkaroon ka ng pagkakataon noon. Inalok ka ng pagkakataon sa garantiya ng buhay na walang hanggan, na magbibigay sana sa iyo ng katiyakan na makaparito. Pero iyong tinanggihan ito, ayaw mo itong kunin. At ngayon, ang lalaking ito, dukha, pero tinanggap niya ito. Ngayon, siya inaaliw, at ikaw ngayon ang pobre. Oh, huwag niyo ang hayaang mangyari ito sa inyo, mga kaibigan. Huwag niyong gagawin ng parehas na paraan para magkaroon ng kasiguraduhan ay sa pamamagitan ni Kristo. Nang kasiguraduhan ito na ligtas kayo, na kayo'y may hawak na ng garantiyang ito. Ngayon, kung wala pa kayo nito, bakit di nyo pa ito tanggapin? Siguro iisipin nyo, bueno, katulad ng sinasabi nitong binatang ito ngayong umaga, ako'y nakapasok na sa ganito, ganyan at lahat. Isa akong mahusay na negosyante at nirerespeto at gayong mga bagay. Huwag kayong tumingin sa ganoon. Isang kabataang manunugtog ang bumiyahe nito lang patungo sa Rusya. Isa siyang mga awit at siya'y nagustuhan ng husto ng mga taga-Rusya. At nagsisipagpalakpakan ng lahat ng mga tao at patuloy sa palakpak nung tumugtog na yung binata ng kanyang musika. At sila'y labis na nagalak. Ipinadyak pa nila ang kanilang mga paa at pumalakpak, pero hindi pinansin ng binata ang lahat ng palakpakan. At kaya nagtaka sila kung bakit. Kaya marahil naisip nila, siguro hindi lang niya naunawaan, kaya ipinalakpak nilang muli ang kanilang mga kamay nang talagang napakalakas na at pinuri siya. Siya'y napakahusay talaga sa ginawa niya. Pero napansin nila, siya uli, ay di niya pinansin ang kanilang palakpakan. At napansin nilang palagi niyang itinatanaw ang kanyang mga mata sa balkonahe sa tuwina. Tapos nalaman nila na naroon pala yung maestro na nagsanay sa kanya. Hindi nga niya alintana kung anong sinasabi ng mga tao. Nakatuon siya sa kung anong sasabihin ng maestro tungkol doon. At sa palagay ko, sa oras na ito, mga kaibigan, sa halip na iliyad natin ang ating mga dibdib at sabihin, kasapi kami sa iglesia, tumingala tayo at tingnan kung anong sasabihin ng maestro tungkol dito. Kita nyo? Iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali. Habang nakayuko po ang ating mga ulo ngayon, nakayuko ang ating mga puso. Paglaanan nga natin ito ng kahit isang sandali lamang o dalawa. Iniisip ko ngayong umaga nang may buong katapatan ngayon, nang wala nang magpapatagal pa, pagbulay-bulayan natin ito pansumandali. Natamo mo na ba ang dakilang pagpapalang ito? Nasa iyo na ba ang garantiyang ito ng buhay na ang Espiritu Santo ang siyang magpapatotoo na naisuko mo na ang iyong buhay kay Kristo? At nasa iyo na si Kristo? Gaya ng nabanggit ko rito sa mensahe, kung sumasa iyo si Beethoven, iyong gagawin ang mga gawa ni Beethoven, iyong ipamumuhay ang buhay ni Beethoven. Wala kang ang ibang pwedeng gawin. Wala kang ibang pwedeng gawin, kundi lumikha ng mga awit, at ikay magiging dakilang manunulat na si Beethoven. Pagkat sumasayo siya, magiging siya ikaw. Ikaw ay magiging isang Beethoven na napasa iyong laman. At kung nasa inyo si Kristo, ang buhay ni Kristo ang siyang magiging ikaw na umiibig sa salita. Walang makahadlang at makapapalit sa lugar ng salita, pagkat siya ang salita. Di nga niya maitatanggi ang sarili niyang salita at mananatiling Diyos pa rin. At kung hindi niyo pa tinatanggap si Kristo sa puso niyo, kaanib kayo sa iglesia. Ngayon, tunay nga, wala akong kahit anong kontra sa iglesia at kontra sa naglalakihang institusyon na mga ito at mga organisasyon at mga sistema. Pero akin lang sinisikap na ipaalam na di yan ang katugunan. Napatunayan ngang hindi yan ang katugunan. Si Kristo ang katugunan, ang personang si Kristo. At kung hindi nyo pa siya tinatanggap sa buhay nyo ngayong umaga, at nais nyong alalahanin namin kayo sa panalangin, iniisip ko po na dumulog kayo ng may pagpapakumbaba.
Wala tayong pwesto rito para magtawag sa pagdulog sa altar. Pero alam nyo, kung kayo'y naniniwala akong maaari namang kahit tumayo na lamang po kayo, alam nyo, at sabihin, ipanalangin mo ako, kahit dyan na mismo sa kinatatayuan nyo, at ako'y maghahandog ng pananalangin. Kung sumasampalataya kayo na diringgin ng Diyos ang aking panalangin, ako, at sinsiro kayo roon, ako'y naniniwala na diringgin nga ito ng Diyos. At kayo po riyan sa mga bulwagan at nagsisiksikan sa may pinto at saan pa, kahit nasaan kayo ngayon sa mga balkonahe, sa baitang ng mga hagdan, kung inyo lamang sasabihin, nais kong alalahanin ako ni Kristo ngayon. Ito po at nais kong ang buhay niya ay sumaakin. Desidido na ako sa aking ikinikilos. Ako'y desidido ng talaga sa paraan ng pag-iisip ko at mga bagay na ginagawa ko na nais kong maging tulad nun. Subalit, hindi pa ako mahantong sa kalagayan yun. Ako'y talagang lubos na nagnanais na makamit ang garantiya na ito, kapatid na Branham. Talagang gusto ko ito ng lubos. At iyong ipamanhik sa kanya kung maaari ko na itong mata mo. Nakahanda na akong tanggapin ito. Maaari bang tumayo kayo at para may panalangin ko kayo? Sige po, at pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Sige po. Manatili lamang na nakatayo pansumandali. Manatili lang na nakatayo. Sabihin nyo, ako'y interesado, kapatid na Branham. Ako'y may kaluluwa. At ako'y darating sa puntong lilisan din ako. Maaari nga ngayon na mismo ako lilisan. At anong kabutihan ang may dudulot nito sa akin kung hindi ako puspos ng buhay na yon? Pagkat, tandaan nyo, ano pa man yan na ibang buhay, ay sigurado ngang maglalaho yan. May pasimula kasi yan. Sasabihin nyo, bueno, naging miyembro ako ng iglesia na ito ng maraming taon. Napakainam niyan. Natutuwa ako para yan. Ngunit hindi yan ang tinutukoy ko ngayon. Kayo nga ba'y may hawak na nitong buhay na walang hanggan? Maaari po ba kayong tumayo lamang dyan sa mga balkonahe, sa may harapan, at sa kanan at kaliwa? Pagpalain kayo ng Diyos. Magsitayo po kayo. Kayo po na mga nakatayo na sa bulwagan, maaari lamang na itaas niyo po ang inyong mga kamay para makilala kayo. Ano man yan na pwede niyong gawin, anumang kilos na maaari niyong gawin para mapagkilalang tinanggap ko ito mismo sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Sige, at yan sa mga hagdan, at saan man kayo naroroon, itaas lamang niyo ang inyong kamay at sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Ako'y tunay ngang nag-aasam ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pagbulayin niyo ito ng husto. Ito na marahil ang oras na matatapos ng lahat ito. Aking sinasabi ito ng talagang taos sa akin, mga kaibigan. Ito'y buhay sa akin. At aking nababatid na tama ito. Tama ito. Meron pa bang ilan? Sa palagay ko'y mas marami ang nagtaas ng kanilang mga kamay kanina. Ngayon, kung hindi pa kayo desidido, kung di naman mabigat para sa inyo, tumayo lamang po at sabihin, alalahanin mo ako sa pananalangin mo, kapatid na Branham, habang ikay nananalangin. Sige, ilan pa po ba? Tumayo lamang po kayo. Kahit sino man kayo, tumayo lamang po at sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid, pagpalain ka ng Diyos. Nakikita kita sa mga balkonahe at sa palibot. Ngayon, yan na lamang po ba ang lahat na? Pagpalain kayo ng Diyos. Isa pang grupo ang tumayo ngayon. Meron pa bang ilan pa ngayon? Tumayo lamang kayo. Sabihin, ngayon, alam kong atrasado na tayo at pinutol tayo ng Espiritu Santo ng ilang beses. Bueno, napakainam nga nun. Nais nating gawin nyo ng Espiritu Santo, kita nyo? Habang inihahatid niya ang kanyang salita, ipinakikita lang niya na hindi lang ito salita ko, kundi kanya ito rin naman. Sige, ngayon, magsitayo po tayo, kita nyo? Ang lahat ng hindi pa napupuspos ng Espiritu Santo, nabatid nyo sa sarili nyo na wala pang patunay sa buhay na puspos na kayo ng Espiritu Santo at ninanais nyo ito. Ngayon, marahil kayo'y mabutit matapat na miyembro ng isang iglesia. At yan nga'y, kinagagalak ko yan talaga. Magpatuloy lamang po kayo sa inyong iglesia. Siya nga, dahil ang mga natutulog na mga dalaga ay nangyayari na mismo, makikita niyo po. At tandaan niyo, sinabi ni Jesus, kapag yung natutulog na dalaga, yung nagsusumikap na makapamuhay ng kaaya-ayang pamumuhay sa kanilang mga sarili, sila yung mga dalaga, subalit wala silang langis. Ang langis ay sumisimbolo sa Espiritu. Yan ang dahilan kung bakit nagpapahid tayo ng langis, kita nyo? Ang langis ay sumisimbolo sa Espiritu. Sila ay mabubuting mga tao, mababait na tao, mga miyembro ng kaiinam na Methodist, Baptist, Lutheran, lahat na ng uri ng mga iglesia, subalit wala silang langis. At sila'y darating nga sa huling pagbabantay sa ikapitong kapanahunan ng iglesia upang bumili ng langis. At habang nasa proseso sila ng pagbili ng langis, anong nangyari? Ang nobya ay dumating. Ngayon, kababasa lang yun sa kasulatan kani-kanina ng isang kahangahangang ministro rito. At hindi nyo ba nakikita? Nagkaroon na ba ng ganoong panahon sa mga panahong nagdaan, mga Pentecostal? Sa panahong nagdaan ay hindi pa nagkaroon ng panahong ang Methodist, Baptist
at Presbyterian ay umihibik para sa Espiritu Santo gaya nitong ginagawa nila ngayon. Kita nyo? At kapag yun na ang kanilang ang ginagawa, ano na yun? Darating na siya mismo. Yun na ang oras ng kanyang pagparito. At habang sila, lahat ng mga kapatiran yun at mga iglesia ay nangagugutom na, kaya't babangon ang dalagang ito, alam nyo, sa huling araw sa paghatol, sa luklukang puti, ngunit hindi ang nobya. Ngayon, kung wala pa kayo nitong langis sa inyong ilawan, habang ang mga pintuan ng biyaya na umaasa kung sa mga oras na ito'y nakabukas pa rin, maaari pa kayong tumayo at sabihin, alalahanin mo ako, kapatid na Branham, at kung gagawin niyo yan, ipapahiwatig niyan sa Diyos na, ang aking langis ay wala pa sa aking ilawan, kapatid na Branham. Ako'y sumasampalataya kay Kristo. Totoo nga yan. Ako nga, napakahaba na ng panahon na ako'y miyembro. Pero ang sabihin ng buhay ko'y puspos talaga ng kaibig-ibig na Espiritong Santong yun, at ang lahat ng mga bagay ay nabago, at isa na akong bagong nilalang. Hindi ako ganoon, kapatid na Branham. Ipanalangin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos ngayon. Marami ang nakatayo sa mga balkonahe at sa lahat ng dako. Ngayon, hinihingi ko po sa mga kapatid natin dito sa pagmiministeryo, aking minamahal na mga kapatid, na samahan niyo akong manalangin ngayon habang nananalangin tayo bawat isa sa inyo. Papaano ka nga ba tumayo sa iyong kinatatayuan? Kita mo, ikaw ay isang buhay. May bagay ka sa loob mo. Kung walang buhay, hindi ka makakatayo. At ayon sa siyensya, kita nyo, hinihila kayo pababa ng hatak ng mundo. Subalit may espiritu na nasa iyo ang nagpasya sa pamamagitan ng patotoo na isa pang espiritu. Isang buhay na nagsasabing, kailangan mo ako, at tumayo ka nga. Sinuway mo ang mga batas ng kalikasan sa pagtayo mo bilang pagpapatotoo. Sabi ni Jesus, ang magpapatotoo sa akin sa makatwid baga, sa harapan ng mga tao, ay ipapatotoo ko naman sa harap ng aking Ama at ng mga banal na anghel. Ngayon, kakailanganin niyo ang banal na espiritu. Ngayon, kung may mga nakatayo riyan malapit sa mga tao na ito na nagsitayo, at taglay niyo ang bautismo ng Espiritu Santo, maaari niyo po bang, hindi ko kasi sila kayang abutin lahat, wala na tayong oras, diyan sa mga balkonahe, sa lahat ng dako, maaari ba kayong tumayo at ipatong ang inyong mga kamay sa kanila, kita niyo, bilang pagkakakilanlan? Alam niyo, sila, noong nagtungo si Felipe upang mangaral sa mga taga-Samaria, di pa nila natatanggap noon ang banal na espiritu, kita niyo? Sila lamang ay binautismuhan ni Felipe sa pangalan ni Jesus Kristo, pero hindi pa sa kanila bumababa ang banal na espiritu. At nagtungo roon sina Pedro at Felipe, o sina Pedro at Juan, sila'y nagtungo roon at nangaral, at pinatungan sila ng mga kamay, at dumating nga sa kanila ang banal na espiritu. Ngayon, kayong mga mananampalataya na nakatanggap na ng banal na espiritu, tingnan niyo po kung may nakatayo sa buong paligid niyo. Pagkatapos ay ipatong niyo ang mga kamay niyo sa kanila bilang pagpapahayag na mananampalataya nga kayo. Hawakan niyo po ang kanilang mga kamay o anuman habang nananalangin tayo. Huwag kayong magalinlangan. Manampalataya kayo ngayon. Hindi ito isang emosyon. Ito ang katamisan ng banal na espiritu na nananaog at pinupuno ang bawat buhay rito. Ngayon, sila'y nasa inyo ng mga kamay. Kinaugnay nyo na sila. Gaya lamang kapag inilalagay nyo ang inyong mga kamay, inilalagay ng Hudyo ang kanyang kamay sa hain upang ikaugnay ang kanyang sarili sa hain. Isang araw ay ipinatong nyo ang inyong mga kamay kay Jesus at ikinaugnay nyo ang inyong sarili sa hain. Ang buhay ng hain ay pumunta sa inyo na aking ipangungusap marahil mamayang gabi sa simbahan, ang tanda, at ito'y nasa inyo na ngayon, at ikinaugnay nyo na ang sarili nyo sa lalaki o sa babaeng nariyan na nagnanais sumampalataya. Tumayo tayo ngayon at ipatong ang inyong mga kamay sa kanila na mga nagnanais na makatanggap nito. Siya nga, pagpalain kayo ng Diyos. Napakainam na sandali nga. Ngayon, huwag kayong magalinlangan. Huwag kayong magmadali. Tandaan nyo, ipanalangin nyo ang taong yan, at manalangin din kayo. Siya nga, sabihin, Panginoong Yesus, ang aba kong puso ay nagugutom. Nais kita sa puso ko. Nais kita sa buhay ko. Puspusin mo ako, Panginoon. Narito na po akong handa na. Aming makalangit na Ama, habang nakatayo ang marami, isinasagisag nila sa pamamagitan nito ang pagnanais nila ng buhay. At dumarating lamang ang buhay sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Siya ay buhay. May pamantayan siya na kailangan naming masapatan. At sa pamamagitan ng pagsapat sa pamantayang ito, amin pong naiisip ngayon si Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. At pagkatapos na ito'y may bilang na katwiran sa kanya, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang tanda ng pagtutuli bilang patunay na tinanggap niya ang pananampalataya niya.
Marami sa mga taong narito ay sinasabi nga nilang may taglay silang pananampalataya, subalit hindi pa sila natatatakan ng banal na Espiritu. At sila ngayon ay nakatayo po, Panginoon, bilang pagkakakinanlan na nananampalataya talaga sila. Iyong tatakan na po sila ngayon, Panginoon, ng banal na Espiritu. Bumaba nawa ito sa kanila at tatakan ng bawat pusong narito ngayon. Naway bumaba ang banal na Espiritu sa bulwagang ito sa mga oras ding ito. At Satanas, lumayas ka sa kanilang buhay, pakawalan mo sila, at nawa ang kapangyarihan ni Jesus Kristo na nabuhay na maguli ay bumaba sa mga taong narito ngayon, at mapuspos nawa sila ng kapangyarihan at pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo. Amen.